Tinakpan nila ng kasinungalingan ang bawat nakaw na halik at perang ninakaw mula sa mana ng aking ina. Habang nagpapakapagod ako sa kusina, nagpapakasarap siya sa kama ng kanyang kabit. Walang kwentang asawa, amoy sibuyas, pamamahiya niya. Ngunit nagkamali sila. Inakala nilang patuloy akong magiging martir, pero babawin ko ang lahat hanggang sa huling sentimo. Handa na ba silang harapin ang impyernong sila mismo ang gumawa? Huwag mo nang intindihin ang asawa ko, Stella. Isang katulong lang yon na walang alam, kundi ang magsilbi sa loob ng bahay. Siya ang amoy bawang na tagaluto, pero ikaw ang pabangong nagpapasaya sa buhay ko. Konting tiis na lang, mahal. Kapag nakuha ko na ang lahat ng pirma niya, itatapon ko na siya sa kalsada na parang basurang wala ng pakinabang. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Carlos ay tila mga patalim na unti-unting humihiwa sa katinuan ni Teresa. Nakatayo siya sa likod ng bahagyang nakabukas na pinto ng opisina ng kanyang asawa, bitbit ang isang tray ng mainit na kape at ang paboritong bibingka nito na bagong luto. Ipinaghanda niya ito dahil alam niyang pagod ang asawa sa trabaho at dahil ngayon, ang ika-18 anibersaryo ng pagkamatay ng kanyang ina, ang tanging araw na kailangan niya ng karamay. Ngunit ang tanging natanggap niya ay ang malakas na halakhak ni Carlos at ng babaeng nasa kabilang linya ng telepono. Ang mga kamay ni Teresa na kanina lang ay masigasig na nagmamasa ng harina, ngayon ay nagsisimulang manginig nang hindi makontrol. Nararamdaman niya ang bigat ng tray na tila naging 1 tonelada. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay naging isang binging tunog na sumasabog sa kanyang pandinig. Dahan-dahang itinuon ni Teresa ang kanyang paningin sa kanyang sariling mga kamay. Nakita niya ang mga gasgas at paso na nakuha niya sa loob ng maraming taon ng pagsisilbi sa pamilyang ito. Ang suot niyang duster ay kupas na, may bahid pa ng uling mula sa kusina, at ang kanyang buhok ay nakapusod ng walang kaayusan. Sa loob ng 18 taon, naging anino siya ni Carlos. Ibinenta niya ang lupang pamana ng kanyang ina para lamang itayo ang kumpanyang ngayon ay ipinagmamalaki ng kanyang asawa. Ngunit para kay Carlos, siya ay isang katulong lamang, isang amoy bawang na tagaluto. Hindi siya gumalaw, hindi siya sumigaw. Ang sakit na nararamdaman niya ay hindi ang uri ng sakit na naglalabas ng luha. Ito ay ang sakit na tila nagpapatigas sa bawat ugat sa kanyang katawan. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo, at ang bawat hininga niya ay tila may kasamang bubog na sumusugat sa kanyang dibdib. "Oh, nandyan ka na pala." Malamig na boses ni Carlos ang bumasag sa katahimikan nang mapansin niyang nakatayo ang asawa sa pintuan. Agad nitong ibinaba ang telepono at mabilis na nag-iba ang anyo. Ang kaninang malambing na boses ay napalitan ng inis at pandidiri habang nakatingin sa kanyang hitsura. Inilapag ni Teresa ang tray sa mesa nang hindi nagsasalita. Narinig niya ang tunog ng porselana na tumatama sa kahoy, isang malutong na tunog sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng silid. "Anong hitsura yan, Teresa? Hindi ka ba marunong mag-ayos bago ka pumasok dito sa opisina ko? Nakakaya kung may makakita sa iyong kliyente. Mukha kang basahan." Reklamo ni Carlos habang binubuksan ang tumpok ng mga papeles sa kanyang mesa. Ni hindi nito tiningnan ang pagkaing maingat na inihanda ng asawa. Imbes na sumagot, ang mga mata ni Teresa ay napunta sa isang bukas na folder sa gilid ng mesa. Doon, nakita niya ang mga dokumentong hindi dapat niya nakita. Isang application para sa mortgage ng kanilang bahay, ang bahay na itinayo sa lupang pag-aari ng kanyang ina. At sa tabi nito ay ang bank statement ng savings account ni Maya, ang kanilang anak. Ang pondong 18 taon niyang pinag-ipunan para sa pag-aaral ng kanyang anak sa kolehiyo ay halos zero na ang balanse. Naramdaman ni Teresa ang paglamig ng kanyang mga dulo ng daliri. Ang mundo niya, na inakala niyang matatag dahil sa kanyang mga sakripisyo, ay gumuho sa isang kisap mata. Ang bawat sentimong pinaghirapan niya
Ang bawat pangarap na itinanim niya para sa kanilang anak ay ninanakaw na ng taong pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay. Bakit mo ginagawa ito, Carlos? Ang tanging salitang lumabas sa kanyang tuyong bibig. Mahina ito, halos bulong, ngunit puno ng bigat. Napahinto si Carlos. Sandali itong natigilan, ngunit mabilis ding bumalik ang kanyang pagiging mapagmataas. Para sa negosyo yan, Teresa. Wala kang alam sa mga bagay na ito, kaya huwag mo nang itanong. Magluto ka na lang doon sa kusina. Yun lang naman ang silbi mo, di ba? Tumingin si Teresa ng diretso sa mga mata ng asawa. Sa loob ng mahabang panahon, ang mga matang iyon ang nagbibigay sa kanya ng lakas. Ngunit ngayon, wala na siyang nakikitang pag-ibig, kundi ang isang estrangherong puno ng kasakiman at panlilinlang. Ang katahimikan ni Teresa ay tila isang bagyong nagtitipon ng lakas. Sa loob niya, ang pusong dati ay puno ng pagmamahal ay unti-unting nagiging abo. At mula sa abong yon ay may nabubuong isang malamig at matigas na determinasyon. Tumalikod. Siya nang hindi nagpapaalam. Habang naglalakad siya palabas ng silid, ang bawat hakbang niya sa pasilyo ng kanilang bahay ay tila isang deklarasyon ng digmaan. Ang bawat sulok ng bahay na ito ay may alaala ng kanyang pagiging martir. Ngunit sa bawat hakbang, ang anino ng babaeng sumusunod sa asawa ay unti-unting naglalaho. Pagdating niya sa kusina, nakita niya ang natirang harina sa mesa. Kinuha niya ang isang baso ng tubig at ibinuhos ito sa harina. Pinagmamasdan kung paano ito nagiging malagkit at walang hugis. Parang ang buhay niya sa piling ni Carlos. Kinuha niya ang kanyang lumang cellphone at mabilis na hinanap ang isang numero na matagal na niyang hindi tinatawagan. Isang kaibigan mula sa kanyang nakaraan, bago siya naging isang anino. Attorney Mendoza, gusto ko pong makipagkita, sabi niya. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Ito ay tuyo, matatag, at kasing lamig ng yelo. Mula sa bintana ng kusina, tiningnan ni Teresa ang madilim na langit. Walang bituin. Parang ang kanyang hinaharap. Ngunit alam niya, hindi na siya ang dating Teresa na iiyak na lamang sa isang sulok habang dinaranas ang pang-aapi. Ang apoy ng katarungan ay nagsimula nang mag-alab sa kanyang dibdib. Napatanong siya sa kanyang sarili sa gitna ng katahimikan. Hanggang kailan mo kayang itago ang iyong mga pangil, Carlos? Dahil kapag nalaman mo kung sino talaga ang kinalaban mo, huli na ang lahat para humingi ka ng tawad. Nakatayo si Teresa sa dilim, nag-iisa ngunit hindi natakot. Ang bawat patak ng ulan na nagsisimulang bumuhos sa labas ay tila sumasabay sa kanyang panata. Panata na babawiin niya ang lahat. Ang kanyang pera, ang kanyang bahay, ang kinabukasan ng kanyang anak, at higit sa lahat, ang kanyang sarili. Huwag kang umasa na may kakampi ka sa pamamahay na ito, Teresa. Sa pamilyang ito, ang babae ay parang dekorasyon lang sa pader. Dapat manatiling tahimik at maganda kahit na inaanay na ang loob. Ang boses ni Doña Carmen ay kasing lamig ng marmol na sahig ng kanilang sala. Nakaupo ang matanda sa kanyang paboritong silya, marangya ang suot na sutlang damit habang dahan-dahang humihigop ng tsaa. Sa kabilang banda, nakatayo si Teresa sa kanyang harapan. Ang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa ilalim ng kanyang apron. Sinubukan niyang hanapin ang kahit katiting na awa sa mga mata ng kanyang biyenan, ang babaeng itinuring niyang pangalawang ina sa loob ng halos 2 dekada. Ngunit ang tanging nakita niya ay ang malalim na panghahamak. Mama, alam niyo po ba? Panginginig ng boses ni Teresa. Alam niyo po bang nilulustay ni Carlos ang pera para sa ibang babae? Pati ang perang pampaaral ni Maya, kinuha niya. Ang lupa ni nanay, isinangla niya ng hindi ko alam. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Doña Carmen. Ibinaba niya ang kanyang tasa ng tsa na lumikha ng isang mahinang tunog ng porselana sa ibabaw ng lamesang kristal. Tumingin siya kay Teresa mula ulo hanggang paa.
na tila tinitingnan ang isang maruming basahan na hindi sinasadyang nakapasok sa kanyang palasyo. Teresa, huwag kang maging tanga. Sa tingin mo ba ay itatago ng anak ko ang mga bagay na yon sa akin? Alam ko ang lahat. Diretsahang sagot ng matanda. At bakit naman hindi? Lalaki ang anak ko. May pangangailangan siya na mukhang hindi mo na kayang ibigay. Tingnan mo nga ang sarili mo. Amoy gisa ka palagi. Ang mga kamay mo ay kalyado. At ang mukha mo ay laging pagod. Sinong lalaki ang gaganahan sa asawang mukhang katulong? Tila isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Teresa. Ngunit mas masakit ito dahil nanggaling sa isang babaeng akala niya ay nakakaunawa sa kanyang mga sakripisyo. Ang bawat sentimong itipid niya, ang bawat gabing hindi siya natulog para pagsilbihan ng pamilyang ito, ay binaliwala lang dahil hindi siya naging kaakit-akit sa paningin ng kanyang asawa. Pero mama, pamilya tayo. Paano niyo po nasisikmurang makita ang apo niyo na mawawalan ng kinabukasan dahil lang sa bisyo ni Carlos? Muling pagmamakaawa ni Teresa, ang kanyang boses ay puno ng pait. Tumayo si Doña Carmen at lumapit kay Teresa. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay tila sumasakal sa hininga ng nakababatang babae. Hinawakan ng matanda ang baba ni Teresa at itinaas ito ng marahas. Ang mahalaga sa pamilyang ito ay ang hiya. Teresa, ang pangalan natin. Kung magwawala ka at gagawa ng eksena, ikaw ang sisira sa pamilyang ito. Kung ayaw mong mapalaya sa bahay na ito at malayo sa anak mo, matuto kang tumahimik. Tanggapin mo ang katotohanan na ang isang asawang tulad mo ay madaling palitan, pero ang yaman at pangalan ng mga De Vega ay hindi dapat mabahiran. Binitiwan ni Doña Carmen ang mukha ni Teresa na tila nandidiri. Naglakad ito palayo. Ang bawat tunog ng kanyang sapatos sa sahig ay tila mga pako na ibinabaon sa kabaong ng pag-asa ni Teresa. Naiwang nakatayo ang abang asawa sa gitna ng malawak at marangyang sala na pakiramdam niya ay naging isang napakalaking kulungan. Eksaktong sa sandaling iyon, narinig ni Teresa ang masayang boses ni Maya na papasok sa pinto. Agad niyang pinunasan ang kanyang mga mata at pilit na nag-ukit ng isang ngiti. Hindi pwedeng makita ng kanyang anak ang basag na anyo ng kanyang ina. Mama, look, I got a high score in my pre-calculus exam. Masayang sigaw ni Maya habang ipinapakita ang kanyang papel. Yumakap ang dalagita sa kanyang ina. Ang init ng katawan nito ay sandaling nagpagaan sa nanlalamig na puso ni Teresa. Ngunit habang yakap niya ang anak, ang paningin ni Teresa ay dumaan sa bintana patungo sa garahe. Nakita niya ang sasakyan ni Carlos na bagong dating. Nakita niya ang kanyang asawa na may kinuha mula sa likuran ng sasakyan, isang malaking kahon ng regalo na may kulay gintong laso. Alam ni Teresa na hindi yon para sa kanya at lalong hindi para kay Maya. Congratulations, anak! Proud na proud si Mama sa'yo. Bulong ni Teresa habang hinahaplos ang buhok ng anak. Sa kaloob-looban niya, ang takot ay onti-unting napapalitan ng isang madilim na determinasyon. Kung ang pader ng hiya na ipinagmamalaki ni Doña Carmen ang tanging mahalaga sa kanila, doon niya sila sisirain. Nang gabing iyon, habang mahimbing na ang tulog ng lahat, dahan-dahang lumabas si Teresa ng kwarto. Pumunta siya sa garahe at binuksan ang sasakyan ni Carlos. Doon, nakita niya ang kahon ng regalo na naiwan. Binuksan niya ito nang walang tunog. Isang mamahaling kwintas na may pendant na brilyante ang kuminang sa ilalim ng munting ilaw ng sasakyan. May kasama itong card. To my queen, Stella. Can't wait for our new home. Love, Carlos. Ang bawat letra sa card na yon ay tila mga uod na gumagapang sa balat ni Teresa. Hindi na siya umiyak. Ang kanyang mga mata ay nanatiling tuyo at matalas. Kinuha niya ang kanyang cellphone at kinunuman ng larawan ang kwintas at ang card. Ito ang unang bala sa kanyang baril. Habang pabalik siya sa loob ng bahay,
Nadaanan niya ang malaking portrait ng pamilya De Vega sa pasilyo. Ang lahat sila ay nakangiti. Si Carlos na mukhang matagumpay, si Doña Carmen na mukhang marangal, at siya, si Teresa, na mukhang isang masunuring asawa. Hinawakan ni Teresa ang ibabaw ng frame. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang gumuhit sa mukha ni Carlos. Inakala niyo na ang katahimikan ko ay kahinaan. Inakala niyo na dahil wala akong kampi sa bahay na ito, ay wala na akong laban. Bulong niya sa kadiliman. Pero hindi niyo alam, ang pinakamapanganib na kaaway ay ang taong wala nang natira, kundi ang kanyang dignidad. Pumasok siya sa kusina at uminom ng isang basong tubig. Ang bawat lagok ay tila nagpapatatag sa kanyang desisyon. Bukas, hindi na ang martir na si Teresa ang gigising. Bukas, magsisimula na ang dahan-dahang pagguho ng pader na itinayo nila sa ibabaw ng kanyang mga luha. Napatigil siya nang marinig ang isang mahinang kaluskos mula sa itaas. Tila may naglalakad sa pasilyo. Hinintay niya kung sino yon, ngunit ang katahimikan ay muling bumalot sa buong bahay. Sa kabila ng katahimikan, alam ni Teresa na may mga mata pang nagmamasid sa kanya, mga mata na hindi niya inaasahan. Ang bawat ngiti ko ay isang patalim na unti-unting lumulunod sa iyo, Carlos. Hindi mo napapansin, pero sa bawat pagsilbi ko ng paborito mong pagkain, ay unti-unti ko ring hinuhukay ang libingan ng iyong mga kasinungalingan. Nakatayo si Teresa sa harap ng kalan, pinagmamasdan ng kumukulong kare-kare, na kasing kulay ng ginto ang sarsa. Ito ang paboritong putahe ni Carlos. Sa loob ng 18 taon, ang kusinang ito ang naging mundo niya. Ang lugar kung saan ipinadama niya ang kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng pagod at pawis. Ngunit ngayong gabi, ang bawat sangkap na inihalo niya ay may kalakip na puot na pilit niyang itinago sa ilalim ng isang maamong mukha. Narinig niya ang pagbukas ng pinto sa sala at ang mabibigat na hakbang ng kanyang asawa. Huminga ng malalim si Teresa, pinakalma ang kanyang puso at isinuot ang maskara ng isang masunurin at mangmang na asawa. Nandiyan ka na pala, Carlos. Tamang-tama. Luto na ang paborito mo. Masayang bati ni Teresa habang naglalakad patungo sa hapagkainan. Hindi siya tiningnan ni Carlos. Inilapag nito ang kanyang mamahaling leather bag sa silya at naupo ng pabagsak. Amoy alak ito. At may kasamang kakaibang bango ng babae na pamilyar na kay Teresa. Ang amoy ni Stella. Ramdam ni Teresa ang pagbaliktad ng kanyang sikmura, ngunit nanatili ang matamis na ngiti sa kanyang mga labi. Sana ay nagustuhan mo ang pagkain. Mukhang pagod na pagod ka sa opisina, mahal. Malambing na sabi ni Teresa habang nilalagyan ng kanin ang plato ng asawa. Maraming iniisip sa kumpanya, Teresa. Hindi mo maiintindihan. Malaki ang kailangan nating puhunan para sa bagong proyekto at nai-stress ako kung saan kukuha ng dagdag na pondo. Reklamo ni Carlos bago sumubo ng malaki. Ito na ang pagkakataong hinihintay ni Teresa. Alam niyang kagat na si Carlos sa pain. Alam mo, Carlos, naiisip ko lang. Yung natitirang bahagi ng lupa ni nanay sa probinsya, di ba may titulo na yon sa pangalan ko? Baka pwedeng gamitin nating garantiya para sa loan mo? Gusto ko lang namang makatulong sa'yo para hindi ka na masyadong nahihirapan. Mungkahi ni Teresa sa tono ng isang asawang walang alam sa negosyo at nais lamang maging bayani sa mata ng asawa. Natigilan si Carlos sa pagnguya. Tumingin siya kay Teresa, ang kanyang mga mata ay kumislap sa kasakiman. Talaga? Gagawin mo yun? Siyempre naman, para saan pa ang pagiging mag-asawa natin kung hindi ako tutulong? Basta ang mahalaga, maayos ang kumpanya mo. Ikaw ang bahala sa mga papeles, pipirmahan ko na lang. Sagot ni Teresa, sabay yuko na tila nahihiya. Isang mapanlokong ngiti ang sumilay sa labi ni Carlos. Marahil ay iniisip nito kung gaano kadaling linlangin ang kanyang asawa. Sige, may dala akong mga papeles dito. Initial authorization lang ito para masimulan ang proseso. Mabuti naman at naisipan mo yan, Teresa. Akala ko talaga
ay wala kang silbi, kundi ang magluto. Masakit ang mga salitang iyon, tila mga karayom na tumutusok sa kanyang dignidad, ngunit hindi nagpakita ng kahit anong emosyon si Teresa. Kinuha ni Carlos ang ilang pahina ng dokumento mula sa kanyang bag at inilapag sa mesa, sa tabi ng mangkok ng sarsa. Eksaktong sa sandaling iyon, ang cellphone ni Carlos sa ibabaw ng lamesa ay nagsimulang mag-vibrate. Nakita ni Teresa ang pangalang Stella na kumikislap sa screen. Sandali lang, kailangan ko lang sagutin to. Importante. Mabilis na sabi ni Carlos. Tumayo siya at lumayo ng kaunti patungo sa balkonahe. Ang kanyang boses ay biglang naging malambing habang bumubulong sa telepono. Ito na ang sandali. Sa bilis ng kidlat, inilabas ni Teresa ang isang pahina na itinago niya sa ilalim ng kanyang apron, isang pahinang inihanda nila ni Attorney Mendoza. Ito ay isang special power of attorney na nagbibigay sa kanya ng karapatang pamahalaan ang lahat ng cash flow na papasok mula sa garantiyang ibibigay niya. Sa halip na mapunta lang lahat sa kamay ni Carlos, maingat niyang pinalitan ang ikatlong pahina ng dokumento ni Carlos ng kanyang sariling bersyon. Ang pagkakagawa nito ay napakalinis, kasing kulay at kasing tekstura ng orihinal na papel. Narinig ni Teresa ang papalapit na mga hakbang ni Carlos. Ibinalik niya ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng lamesa. Pilit na pinatitigil ang bahagyang panginginig ng kanyang mga daliri. "Sino yon, mahal? Mukhang seryoso ang usapan niyo," tanong ni Teresa nang makabalik ang asawa. "Wala. Business partner lang. O heto na ang pen. Pirmahan mo na dito sa bandang ibaba." Utos ni Carlos na tila nagmamadali nang matapos ang lahat. Pinanood ni Teresa ang sarili niyang kamay habang dahan-dahang isinusulat ang kanyang pangalan sa ibabaw ng linyang nakalaan. Sa bawat guhit ng ballpen, nararamdaman niya ang bigat ng 18 taon ng pagtitiis. Nang matapos ang huling letra, iniabot niya ang pluma kay Carlos. "O ikaw naman, mahal. Kailangan din ang pirma mo bilang witness at bilang asawa ko," sabi ni Teresa. Hindi na nag-atubili si Carlos, ni hindi nito binasa ang mga nakasulat sa dokumento. Sa isip niya, si Teresa ay ang mangmang na asawang laging sumusunod sa kanya. Mabilis niyang nilagdaan ng papel. Ang kanyang pirma ay malaki at mayabang. Isang pirma na lingid sa kanyang kaalaman ay siyang magiging hatol sa kanyang sariling pagbagsak. "Ayan, tapos na. Bukas na bukas din ay ipapasa ko na ito sa bangko," sabi ni Carlos habang itinatago ang mga papeles sa kanyang bag. Isang tagumpay ang makikita sa kanyang mukha. Mabuti naman at naging kapaki-pakinabang ka rin sa wakas. Tumayo si Carlos at humalik ng mabilis sa noo ni Teresa bago dumiretso sa kanilang kwarto. Ang halik na iyon ay tila isang malansang mantsa na naiiwan sa balat ni Teresa. Nang masiguro niyang nakasara na ang pinto, dahan-dahang kinuha ni Teresa ang isang basang bimpo at marahas na kinuskos ang kanyang noo hanggang sa mamula ito. Naiwan siyang mag-isa sa hapagkainan sa gitna ng mga tira-tirang pagkain at ang amoy ng kare-kare na unti-unti nang lumalamig. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na naghahanda para sa isang malaking labanan. Tumingin siya sa kanyang mga kamay. Ang mga kamay na kanina lang ay ginagamit niya sa pagmamahal. Ngayon ay naging katuwang na niya sa kanyang paghihiganti. "Nagsisimula pa lang tayo, Carlos," bulong niya sa katahimikan ng gabi. "Inakala mong ninakawan mo ako, pero hindi mo alam na ang bawat pirma mo ay ang susi na magbubukas ng pinto ng sarili mong impyerno." Kinuha ni Teresa ang mga maruming plato at dinala sa lababo. Habang umaagos ang tubig mula sa gripo, pinagmamasdan niya kung paano nito hinuhugasan ang mga mantsa ng sarsa. Ganito rin ang gagawin niya sa kanyang buhay. Huhugasan niya ang bawat bakas ng kataksilan ni Carlos hanggang sa wala nang matira, kundi ang kalinisan ng kanyang bagong simula. Ngunit bago siya matapos, isang bagay sa ibabaw ng refrigerator ang nakakuha ng kanyang atensyon. Ang maliit na picture frame ng kanilang kasal. Kinuha niya ito at tinitigan ng kanyang sarili. Isang batang Teresa
na puno ng pag-asa at pag-ibig. Dinampian niya ng daliri ang mukha ng batang babae sa litrato. "Patawarin mo ako kung kailangan nating dumaan sa ganito," sabi niya sa kanyang sarili. "Pero pangako, hindi ka na muling iiyak dahil sa kanya." Ang bawat paghakbang ng kanyang matutulis na takong sa sahig ng aking sala ay tila mga kuko ng isang hayop na pilit hinuhukay ang aking pagkatao. Ang bango ng kanyang mamahaling pabango ay mabilis na kumalat. Pilit na dinadaig ang amoy ng bagong labang mga kurtina na buong umaga kong pinagpaguran. Nakatayo si Teresa sa gitna ng sala. Hawak pa rin ang isang basahang puti habang pinagmamasdan ang babaeng pumasok ng walang pasintabi. Si Stella. Nakasuot ito ng isang hapit na asul na dress. Ang kanyang buhok ay maayos na nakastyle at ang kanyang mga kuko ay matingkad ang pagkakapula. Sa paningin ng sinuman, siya ang imahe ng tagumpay at kagandahan. Sa paningin ni Teresa, siya ang ahas na pilit pumupulupot sa leeg ng kanyang pamilya. "Ma'am Teresa, good afternoon. Pasensya na sa istorbo, may kailangan lang kasi akong ipahatid na dokumento para kay Carlos. Sabi niya kasi, baka makalimutan niyang dalhin sa office bukas, kaya pinadaan niya muna sa akin dito." Sabi ni Stella. Ang kanyang boses ay malambing ngunit may himig ng panunuya. Hindi agad sumagot si Teresa. Pinagmasdan niya ang mukha ng babaeng kaharap. Ito ang mukhang hinahalikan ng kanyang asawa gabi-gabi habang siya ay naghihintay sa dilim. Ito ang mga kamay na hinahawakan ni Carlos habang nagsisinungaling ito sa kanya. Naramdaman ni Teresa ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bigat sa kanyang dibdib na tila isang malaking bato na pilit siyang ibinabaonon sa ilalim ng lupa. Ngunit sa halip na sumabog, isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa kanya. "Maupo ka muna, Stella. Ipaghahanda kita ng tsa." Mahinahon na sagot ni Teresa. Ang kanyang boses ay walang bakas ng galit, kundi isang malamig na formalidad. "Oh, thank you. You're so kind, ma'am. No wonder Carlos always says you're the best house manager he ever had." Sagot ni Stella sabay upo sa sofa. Ang kanyang mga mata ay mapanghamong nakatitig kay Teresa. Ang bawat salitang house manager ay tila mga bubog na pilit isinusubo kay Teresa. Alam niyang ito ang paraan ni Stella para ipaalala sa kanya ang kanyang posisyon, na siya ay isang tagapagsilbi lamang sa sarili niyang bahay. Habang nasa kusina, naramdaman ni Teresa ang panginginig ng kanyang mga kamay. Kinuha niya ang isang tasa, isang lumang tasa na may kaunting lamat sa gilid. Ang tanging tasa na hindi kabilang sa magagarang set na ibinigay sa kanya ni Carlos. Sadyang pinili niya iyon. Inilagay niya ang mainit na tsaa at dinala ito sa sala. Habang papalapit, nakita niyang malayang naglalakad si Stella sa loob ng bahay. Hinahawakan ang mga dekorasyon at tinitingnan ang portrait ng pamilya na tila ba tinitignan niya ang mga bagay na balang araw ay magiging kanya. "Heto ang tsaa mo," sabi ni Teresa habang inilalapag ang tray. Tumingin si Stella sa tasa at bahagyang napangiwi. "Ang tagal na pala ng mga gamit niyo rito, ma'am. Parang kailangan na ng renovation. Alam niyo, nabanggit ni Carlos sa akin na gusto na niyang palitan ang lahat ng gamit dito. Masyado na raw kasing makaluma. Parang yung nakatira." Tinitigan ni Teresa si Stella. Ang bawat salita ng babae ay puno ng lason, ngunit hindi hinayaan ni Teresa na tumagos ito sa kanyang balat. "Ang mga lumang bagay, Stella, ay may mas malalim na pundasyon. Hindi tulad ng mga bagong gamit na maganda lang tignan, pero madaling masira at walang kwento." Ngumiti lang si Stella, isang ngiting puno ng kumpiyansa. "Anyway, kailangan ko palang gumamit ng powder room. Where is it?" Itinuro ni Teresa ang direksyon. Habang nasa loob si Stella, nanatiling nakatayo si Teresa sa gitna ng sala. Naririnig niya ang mahinang pag-agos ng tubig mula sa banyo. Ilang sandali pa ay lumabas na si Stella, bit-bit ang kanyang mamahaling bag at handa na ring umalis. "Sige, Ma'am Teresa, alis na ako. Pakisabi na lang kay Carlos na
Naihatid ko na ang papers. And may nakalimutan pala ako. Isang makahulugang tingin ang ibinigay ni Stella bago ito tuluyang lumabas ng pinto. Nang makaalis ang babae, agad na pumunta si Teresa sa banyo. Alam niyang may iniwan ng ahas at hindi siya nagkamali. Doon, sa tapat ng salamin, nakatayo ang isang matingkad na pulang lipstick. Sadyang iniwan yun ni Stella para mahanap ni Teresa. Isang silent provocation, isang paraan para sabihing, nandito ako at inaagaw ko ang lahat sa'yo. Dahan-dahang kinuha ni Teresa ang lipstick. Pinagmasdan niya ang kulay nito, ang kulay ng kataksilan. Naramdaman niya ang matinding udyok na ihagis ito sa salamin, na sumigaw, na umiyak hanggang sa mawalan siya ng boses. Ngunit hindi iyon ang ginawa niya. Sa halip marahan niyang binuksan ang takip nito. Inamoy ang kemikal na bango. At pagkatapos, ay walang kaabog-abog na inihulog ito sa loob ng basurahan. Inihulog niya rin ang basahang hawak niya. Pakiramdam niya ay kailangan niyang linisin ang bawat sulok na dinaanan ni Stella. Lumabas siya ng banyo at bumalik sa sala. Doon, nakita niya ang tasa ng tsa na halos hindi nabawasan ni Stella. Kinuha niya ito at dinala sa lababo. Pinanood kung paano inanod ng tubig ang natirang likido. Habang naglilinis, narinig ni Teresa ang muling pagtunog ng kanyang cellphone sa ibabaw ng counter. Isang message mula kay Attorney Mendoza. Ang mga account ni Carlos ay nagsisimula nang gumalaw ayon sa plano. Mag-ingat ka, Teresa. Huwag kang magpapadala sa emosyon. Huminga ng malalim si Teresa. Tumingin siya sa labas ng bintana at nakita ang sasakyan ni Stella na papalayo na sa kanilang subdibisyon. Ang galit na kanina ay tila apoy sa kanyang dibdib ay naging isang malamig na determinasyon. Inakala ni Stella na panalo na siya dahil lang sa isang lipstick at ilang mapanakit na salita. Hindi niya alam na hinahayaan lang siya ni Teresa na magpakasasa sa kanyang ilusyon habang ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa ay unti-unti nang nawawala. Sana ay nag-enjoy ka sa pagbisita mo, Stella. Bulong ni Teresa habang hinuhugasan ng tasa. Dahil ang susunod nating pagkikita, wala ka nang mauupuan sa bahay na ito. Bumalik siya sa sala at inayos ang portrait ng kanilang pamilya na bahagyang naging tabingi dahil sa paghipo ni Stella kanina. Tinitigan niya ang mukha ni Carlos, ang asawang akala niya ay kanyang sandigan. Ang lalaking ngayon ay kasabwat sa pagpapatumba sa kanya. Akala niyo ba ay ganoon ako kadaling itapon? Tanong niya sa hangin. Akala niyo ba ay sapat na ang 18 taon ng pagiging martir ko para maging bulag ako habang buhay? Lumapit siya sa pintuan at tiningnan ang kalsadang nilakaran ni Stella. Ang hangin sa labas ay nagsisimula ng lumamig, isang pahiwatig ng papalapit na ulan. Ngunit para kay Teresa, ang bagyong ito ay hindi kailangang katakutan. Siya mismo ang bagyo at wala silang mapagtataguan kapag nagsimula na siyang humagupit. Tumalikod siya at isinara ang pinto ng may sapat na puwersa. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay tila isang huling hudyat. Tapos na ang panahon ng pagiging biktima. Ngayon, ang bawat galaw niya ay may layunin at ang bawat salita niya ay may talim. Ang laro ni Stella at Carlos ay laro ng mga bata kumpara sa digmaang inihanda ni Teresa para sa kanila. Ang bawat pirma ko sa mga dokumentong ito ay parang pagputol sa bawat ugat na nagdudugtong sa aming dalawa ni Carlos. 18 taon akong naging bilanggo ng sarili kong pag-ibig, pero ngayon, ang bawat titik ng aking pangalan ay magsisilbing susi sa aking paglaya. Nakatayo si Teresa sa loob ng isang maliit at lumang opisina sa dulo ng isang tahimik na gusali. Ang amoy ng lumang papel at tinta ay bumabalot sa silid, isang kapaligirang malayo sa marangyang bahay na kanyang tinitirhan. Sa harap niya ay nakaupo si Attorney Mendoza, isang lalaking may uban na ang buhok at may mga matang puno ng karanasan at malasakit.
Siya ang tanging taong pinagkakatiwalaan ni Teresa sa labas ng kanyang pamilya. Inilapag ng abogado ang isang tumpok ng mga papeles sa ibabaw ng lamesang kahoy. Ang mahinang tunog ng papel ay tila isang malakas na hudyat sa pandinig ni Teresa. "Sigurado ka na ba rito, Teresa?" Tanong ni Attorney Mendoza. Ang kanyang boses ay mababa at seryoso. "Kapag itinuloy natin ang paglipat ng mga pondo mula sa kumpanya patungo sa mga personal na account na nakapangalan sa iyo at kay Maya, wala na itong balikan. Maaring mapansin ito ni Carlos anumang oras." Huminga ng malalim si Teresa. Tumingin siya sa kanyang sariling mga kamay na nakapatong sa kanyang kandungan. Ang mga kamay na ito ang nag-alaga kay Carlos noong wala pa siyang anuman. Ang mga kamay na ito ang nagbenta ng huling ari-arian ng kanyang ina para lang maisalba ang kumpanya ng kanyang asawa noong panahon ng krisis. Ngayon, ang mga kamay ring ito ang kukuha pabalik ng kung ano ang nararapat sa kanya. "Attorney, kinuha niya ang pangarap ng anak ko para lang ibili ng luho ang kanyang kabit," sabi ni Teresa. Ang kanyang boses ay matatag ngunit may halong pait na hindi maikakaila. "Isinangla niya ang alaala ng nanay ko nang walang pasabi. Hindi ko lang ito ginagawa para sa sarili ko. Ginagawa ko ito dahil kailangan kong itama ang bawat pagkakamaling hinayaan kong mangyari dahil sa bulag na pagsunod." Tumango ang abogado at iniabot ang isang itim na bolpen. Maingat na kinuha ito ni Teresa. Sa bawat dokumentong kanyang nilalagdaan, nararamdaman niya ang isang uri ng kagaanan na unti-unting pumapalit sa bigat na matagal nang nakadagan sa kanyang dibdib. Inilipat niya ang mga pondo sa ilalim ng provision ng Special Power of Attorney na nilagdaan ni Carlos sa kanilang hapagkainan. Ang bawat sentimo na kinuha ni Carlos mula sa inheritance ni Teresa ay dahan-dahang bumabalik sa tunay na may-ari. "Nagawa na natin ang unang hakbang," sabi ni Attorney Mendoza habang tinitingnan ang screen ng kanyang computer. Ang main account ng kumpanya ay unti-unti nang nababawasan. "Pero may natuklasan ako, Teresa. May mga lihim na utang si Carlos na hindi mo alam. Mukhang ginamit niya ang pangalan mo bilang garantor sa ilang mga loan na hindi dumaan sa tamang proseso." Naramdaman ni Teresa ang biglang paglamig ng kanyang sikmura. Ang traidor na si Carlos ay hindi lang siya ninanakawan. Inilulubog din siya nito sa putik na siya mismo ang gumagawa. "Ibig sabihin, kung babagsak ang kumpanya, ako ang mananagot?" tanong ni Teresa. "Kung hindi natin ito maayos agad, oo. Pero dahil sa pinirmahan niya kahapon, may butas tayong nahanap. Maaari nating patunayan na nagkaroon ng falsification at fraud sa panig niya. Pero kailangan nating magmadali." Umalis si Teresa sa opisina ni Attorney Mendoza na tila may daladalang isang mabigat na sikreto na anumang oras ay maaaring sumabog. Pagdating niya sa bahay, sinalubong siya ng katahimikan. Ang bahay na dati ay itinuturing niyang kanlungan ay tila naging isang mapanganib na lugar. Sa loob ng sala, nakita niya si Carlos na nakaupo sa sofa, umiinom ng alak habang nakatitig sa kanyang laptop. Ang asul na liwanag mula sa screen ay nagbibigay ng isang nakakatakot na anyo sa kanyang mukha. "Saan ka galing?" tanong ni Carlos nang hindi tumitingin sa kanya. Ang kanyang boses ay puno ng hinala. "Pumunta lang ako sa palengke, mahal. Bumili ako ng mga kailangan para sa hapunan." Pagsisinungaling ni Teresa, habang mahigpit na hawak ang kanyang bag kung saan nakatago ang mga kopya ng dokumento. Biglang tumayo si Carlos at lumapit sa kanya. Naramdaman ni Teresa ang amoy ng alak at ang aura ng kapangyarihan na laging ginagamit ng lalaki para pasukuin siya. "Bakit parang balisa ka? At bakit hindi mo sinasagot ang mga tawag ko kanina?" tanong ni Carlos habang hinahawakan ng mahigpit ang braso ni Teresa. "Low battery ang cellphone ko, Carlos. Pasensya na," sagot ni Teresa, pilit na hindi ipinapakita ang takot sa kanyang mga mata. Eksaktong sa sandaling iyon, tumunog ang cellphone ni Carlos na nasa ibabaw ng lamesa.
Isang notification mula sa bangko, isang alerto tungkol sa isang malaking transfer na naganap sa kanilang corporate account. Nanigas ang buong katawan ni Teresa. Ang tunog ng notification na yon ay tila isang malakas na pagsabog sa gitna ng kanilang usapan. Mabilis na binitiwan ni Carlos ang braso ni Teresa at lumakad patungo sa lamesa. Pinanood ni Teresa ang bawat galaw ng kanyang asawa. Ang kanyang puso ay tumitibay sa bawat segundo ng katahimikan. Nakita niya ang pagkunot ng noo ni Carlos habang binabasa ang screen. Ang kanyang muka ay unti-unting namula sa galit. Ano ito? Sigaw ni Carlos habang ipinapakita ang cellphone kay Teresa. Bakit may nagaganap na transfer mula sa main account ko? Teresa, may kinalaman ka ba rito? Tumingin si Teresa sa asawa. Sa pagkakataong ito, hindi niya ibinaba ang kanyang paningin. Ang takot na kanina ay nagpapanginig sa kanya ay biglang naglaho, napalitan ng isang malamig na kapangyarihan. Ngunit alam niyang hindi pa ito ang tamang panahon para ilabas ang lahat ng kanyang alas. Hindi ko alam ang sinasabi mo, Carlos. Baka may problema lang ang system ng bangko. Mahinahong sagot ni Teresa. Ang kanyang boses ay kasing patag ng isang lawa bago ang bagyo. System error? Halos 5 milyon ang nawawala sa isang click lang. Galit na sabi ni Carlos habang mabilis na dumidial sa kanyang telepono. Kailangan kong makausap ang bank manager ngayon din. Habang abala si Carlos sa pakikipag-usap at pagsigaw sa telepono, dahan-dahang umakyat si Teresa sa itaas. Pagpasok niya sa kanyang silid, isinara niya ang pinto at sumandal dito. Ang kanyang hininga ay gipit at ang kanyang buong katawan ay basang-basa ng malamig na pawis. Alam ni Teresa na nagsisimula na ang tunay na gulo. Ang pader na itinayo ni Carlos sa ibabaw ng kanyang mga luha ay nagsisimula na ring mabitak. Ngunit alam din niya na sa sandaling malaman ni Carlos ang katotohanan, wala nang ligtas na sulok sa bahay na ito para sa kanya. Kinuha ni Teresa ang kanyang cellphone at nag-text kay Attorney Mendoza. Naka-receive siya ng alert. Anong gagawin ko? Hindi lumipas ang 1 minuto. Sumagot ang abogado. Huwag kang aamin. Panindigan mo ang pagiging walang alam. Darating ang mga tauhan ko dyan bukas para sa inventory ng assets. Manatili kang matatag, Teresa. Malapit na tayong matapos. Narinig ni Teresa ang malakas na kalabog mula sa ibaba. Ang tunog ng isang baso na ibinato sa pader. Ang galit ni Carlos ay umaapaw na. Sa gitna ng dilim ng kanyang silid, niyakap ni Teresa ang kanyang sarili. Ang laban ay hindi na lamang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa kanyang buhay at sa kinabukasan ni Maya. Maari mong sirain ang lahat ng gamit sa bahay na ito, Carlos. Bulong ni Teresa sa kadiliman habang naririnig ang mga mura ng kanyang asawa mula sa kabilang palapag. Pero hinding-hindi mo na muling masisira ang aking pagkatao. Habang nakaupo sa gilid ng kama, napansin ni Teresa ang isang maliit na sobre na nakasiksik sa ilalim ng kanyang unan. Isang sobre na hindi niya inilagay doon. Dahan-dahan niya itong binuksan at naramdaman ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso nang makita ang nilalaman nito. Isang litrato ni Maya na papasok sa paaralan at sa likod nito ay may nakasulat na mga salita na nagpatingkad sa kanyang takot. Ang bawat tibok ng aking puso ay tila isang babala, isang mabilis na tambol na nagbabadya ng panganib sa pinakamahalagang yaman ng aking buhay. Hindi na ito tungkol sa pera. Hindi na ito tungkol sa lupang ninakaw. Ito ay tungkol sa kaligtasan ng aking anak na si Maya. Nanginginig ang mga daliri ni Teresa habang hawak ang litrato ni Maya. Ang likod ng larawan ay may mga salitang tila isinulat gamit ang uling, madumi at nakakapanghilakbot. Isang maling galaw mo pa, Teresa. At ang susunod na kukunin ko ay hindi na pera, kundi ang kinabukasan ng anak mo. Naramdaman ni Teresa ang unti-unting paglamig ng kanyang buong katawan mula sa kanyang mga talampakan hanggang sa dulo ng kanyang buhok. Ang takot na nararamdaman niya
ay hindi na lamang para sa kanyang sarili. Ito ay ang takot ng isang inang nakikitang may nakatutok na patalim sa leeg ng kanyang kaisa-isang hiyas. Sino ang gumawa nito? Si Carlos ba? O ang mapanganib na mga taong pinagkakautangan nito? Eksaktong sa sandaling iyon, ang pinto ng kanyang silid ay marahas na bumukas. Ang tunog ng pagtama ng kahoy sa pader ay umalingaw-ngaw sa buong kwarto. Doon, nakatayo si Carlos. Ang kanyang muka ay kasing pula ng apoy. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Teresa, huwag mo akong lokohin. Alam kong may kinalaman ka sa pagkawala ng pera sa account ko. Sigaw ni Carlos habang mabilis na lumalapit sa kanya. Sino ang kausap mo? Sino ang tumutulong sa'yo? Mabilis na itinago ni Teresa ang litrato at ang banta sa loob ng kanyang bulsa. Pinilit niyang tumayo ng tuwid kahit na ang kanyang mga tuhod ay parang gawa sa jelly. Wala akong alam sa sinasabi mo, Carlos. Bakit mo ako pinagbibintangan? Ako na asawa mo na walang ginawa, kundi ang pagsilbihan ka sa bahay na ito. Ang kanyang boses ay nanginginig, hindi dahil sa takot sa asawa, kundi dahil sa puot na nararamdaman niya. Huwag mong gamitin ang pagiging martir mo sa akin ngayon. 5 milyon, Teresa. 5 milyong piso ang nawala sa isang iglap. Kung hindi ikaw, sino? Ang nanay mo na nasa hukay na. Ang bawat salita ni Carlos ay tila isang malansang laway na tumatalsik sa mukha ni Teresa. Ang pagbanggit sa kanyang ina ang nagpainit sa dugo ni Teresa. Ngunit bago pa siya makasagot, isang mahinang tinig ang narinig nila mula sa pintuan. Mama? Papa? Bakit po kayo nagsisigawan? Nakatayo doon si Maya. Bitbit ang kanyang mga libro. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pagkalito. Ang kanyang inosenteng muka ay tila isang salamin na nagpapakita sa dumi ng mundong ginawa ng kanyang mga magulang. Agad na nagbago ang anyo ni Teresa. Ang matigas na ekspresyon ay napalitan ng isang mapagkalingang anyo. Lumapit siya sa anak at niyakap ito ng mahigpit, tila sinusubukang harangan ang anumang sakit na maaring dumapo dito. Wala yun, anak. May pinag-uusapan lang kami tungkol sa business ni Papa. Sige na, pumasok ka na sa kwarto mo at magpahinga. Malambing na sabi ni Teresa habang hinahaplos ang likod ng anak. Tumingin si Maya kay Carlos na hanggang ngayon ay hingal na hingal pa rin sa galit. Pagkatapos ay dahan-dahan itong tumango at pumasok sa kanyang silid. Ang tunog ng pagsara ng pinto ni Maya ay tila isang hudyat para sa pagpapatuloy ng digmaan sa pagitan ng mag-asawa. Huwag mo akong idadamay sa harap ng bata, Carlos. Ang boses ni Teresa ay naging kasing talim ng isang labaha. Kung gusto mong hanapin ang pera mo, bakit hindi mo tanungin ang kabit mo? Baka siya ang nagnanakaw sa iyo habang natutulog ka. Ang mungkahi ni Teresa ay tila isang mitya na nagpasabog sa natitirang pasensya ni Carlos. Itinaas niya ang kanyang kamay, tila handang saktan ang asawa. Nanatiling nakatayo si Teresa, hindi gumagalaw, hindi kumukurap. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso sa mga mata ni Carlos, isang hamon na tila nagsasabing, subukan mo at hinding-hindi ka na makakaalis sa impyernong ito. Dahan-dahang ibinaba ni Carlos ang kanyang kamay, hindi dahil sa awa, kundi dahil sa takot, sa kakaibang lamig na nakikita niya sa mga mata ng asawang dati ay kay daling pasukuin. Hahanapin ko ang pera na yon, Teresa. At kapag napatunayan kong ikaw ang may gawa, hinding-hindi ka na makakakita ng sikat ng araw, banta ni Carlos bago lumabas ng silid. Narinig ni Teresa ang mabibigat na hakbang nito pababa ng hagdan, kasunod ang malakas na pagbagsak ng pinto ng kanilang bahay. Naiwang mag-isa si Teresa sa gitna ng silid. Ang bawat sulok ng bahay ay tila bumubulong ng panganib. Kinuha niya muli ang litrato mula sa kanyang bulsa. Tinitigan niya ang mukha ni Maya. Ang bawat pangarap niya para sa anak ay tila nakataya sa isang mapanganib na sugal. Pumunta siya sa silid ni Maya at dahan-dahang binuksan ang pinto. Nakita niya ang anak na nakaupo sa gilid ng kama, nakatitig sa kawalan. Lumapit si Teresa
At naupo sa tabi nito, kinuha niya ang kamay ng anak at naramdaman ang lamig nito. Anak, kahit anong mangyari, laging tatandaan na mahal ka ni Mama. Poprotektahan kita kahit anong kapalit. Bulong ni Teresa. Mama, may problema ba tayo? Bakit parang laging galit si Papa? At sino po si Stella? Ang tanong ni Maya ay tila 1,000 karayom na tumusok sa puso ni Teresa. Hindi nakapagsalita si Teresa. Ang inosensya ng kanyang anak ay unti-unti nang nababahiran ng dumi ng kataksilan ng kanyang asawa. Paano niya ipapaliwanag sa 18 taong gulang na ang kanyang ama ay isang traidor at ang kanilang buhay ay isang malaking kasinungalingan? Huwag mo na itong isipin, Maya. Mag-focus ka na lang sa graduation mo. Malapit na tayong umalis dito. Malapit na tayong maging malaya. Pangako ni Teresa, habang pilit na pinipigilan ang pagtulo ng kanyang mga luha. Nang makatulog na si Maya, bumalik si Teresa sa kanyang silid at kinuha ang kanyang cellphone. Dinial niya ang numero ng taong hindi niya inaasahang tatawagan sa gitna ng gabi. Attorney Mendoza, may banta sa buhay ng anak ko. Kailangan nating bilisan ang plano. Ngayon din. Habang naghihintay ng sagot, nakarinig si Teresa ng isang mahinang kaluskos mula sa ibaba. Tila may naglalakad sa loob ng bahay, ngunit alam niyang hindi pa bumabalik si Carlos. Dahan-dahan niyang kinuha ang isang mabigat na estatwa mula sa kanyang side table at lumabas ng silid. Ang bawat hakbang niya sa sahig ay walang tunog. Ang kanyang hininga ay gipit. Pagdating niya sa itaas ng hagdan, nakita niya ang isang anino sa sala. Ang anino ay nakatayo sa harap ng portrait ng kanilang pamilya. Isang liwanag mula sa labas ang tumama sa mukha ng estranghero at halos malaglag ang estatwa mula sa mga kamay ni Teresa nang makilala niya kung sino ito. Hindi ito isang magnanakaw. Hindi ito si Carlos. Ito ay ang taong matagal na niyang pinaghihinalaan. Ang taong nagmamay-ari ng mga matang laging nakamasid sa bawat galaw niya. Anong ginagawa mo rito? Ang tanong ni Teresa ay tila isang bulong na puno ng panganib. Ang estranghero ay lumingon ng dahan-dahan, isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Nandito ako para tulungan ka, Teresa, o para masiguradong hindi ka makakaalis sa mundong ito ng buhay. Hindi mo ako kailangang katakutan, Teresa. Ako ang nakakaalam ng lahat ng dumi na itinatago ng asawa mo sa ilalim ng engkantadong bahay na ito. At ako rin ang tanging makakasiguro na hindi madadamay si Maya sa apoy na sinimulan ni Carlos. Ang boses na yon ay kasing pamilyar ng bawat umagang nagdaan sa loob ng 20 taon. Ibinaba ni Teresa ang hawak na estatwa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin habang ang liwanag ng buwan ay tumatama sa mukha ni Mang Simon, ang matapat na driver at kanang kamay ni Carlos. Si Mang Simon, ang taong laging tahimik, ang taong laging nasa likuran, ay narito ngayon, sa gitna ng kadiliman, dala ang mga katotohanang mas madilim pa sa gabi. Dahan-dahang ibinaba ni Teresa ang kanyang depensa, ngunit ang kanyang puso ay tila isang ibon na pilit kumakawala sa kanyang dibdib. Ang bawat hininga niya ay gipit, at ang lamig ng gabi ay tila nanunuot sa kanyang mga buto. Isang matinding irony ang bumalot sa kanya. Ang taong pinagkakatiwalaan ni Carlos ay ang siya ring may hawak ng susi sa kanyang pagbagsak. Mang Simon, bakit, Dande, bakit? Bakit mo ito ginagawa? Ang tanong ni Teresa ay puno ng pag-aalinlangan. Dahil sa utang na loob ko sa iyong ina, Teresa? Sagot ng matanda. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Siya ang nagpaaral sa aking mga anak nung wala kaming makain. Hindi ko hahayaang sirain ng isang gahaman ang buhay ng kaisa-isang anak ng babaeng nagligtas sa akin. Alam ko ang tungkol sa banta, Teresa. Hindi si Carlos ang nagsulat niyon, kundi ang mga taong pinagkakautangan niya sa sugal, mga taong walang sinasanto.
Naramdaman ni Teresa ang tila isang malakas na pagyanig sa kanyang kinatatayuan. Ang sugal, isang lihim na bisyo ni Carlos na kailanman ay hindi niya inakala. Ang kumpanyang pinaghirapan niya ay hindi lang pala winawaldas para kay Stella, kundi itinatapon din sa mga lamesa ng kasino. Ang bawat sentimong ninakaw sa kanya ay naging mitya ng panganib para kay Maya. Kailangan nating kumilos, Teresa. Pagpapatuloy ni Mang Simon habang iniaabot ang isang maliit na flash drive. Nandyan ang lahat ng ebidensya ng mga ilegal na transaksyon ni Carlos, pero kailangan mo siyang mapapirma sa huling dokumento, ang pagsuko ng kanyang karapatan sa lupain ng iyong ina bago siya tuluyang tumakas kasama ang babaeng yon. Balak nilang umalis ng bansa sa susunod na linggo. Ang balitang pagtakas ni Carlos ay tila isang huling hantungan ng kataksilan. Habang siya ay nagdurusa, habang si Maya ay natatakot, ang lalaking nangako ng katapatan ay naghahanda na ng kanyang malayang buhay sa ibang bansa. Isang mapait na pait ang umakyat sa lalamunan ni Teresa, ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya ito hinayaang maging luha. Kinabukasan, ang bahay ay balot ng isang nakakasakal na katahimikan. Nakaupo si Carlos sa dulo ng mahabang lamesa. Ang kanyang hitsura ay tiwasay, ngunit ang mga mata niya ay balisa. Pinagmamasdan siya ni Teresa habang inilalapag ang isang tasa ng kape, ang kapeng puno ng pag-aalaga, na ngayon ay naging isang instrumento ng panlilinlang. Carlos, mahal na pag-isipan ko na ang tungkol sa pera. Panimula ni Teresa, ang kanyang boses ay malambing, kasing tamis ng asukal na hinalo niya sa kape. Napatingala si Carlos, isang pag-asa ang kumislap sa kanyang mga mata. Ano yon, Teresa? Nahanap mo na ba? Hindi ko alam kung nasaan ang pera, pero may paraan ako para maisalba ang kumpanya. Sabi ni Teresa habang dahan-dahang inilalapag ang isang folder sa harap ng asawa. Pirmahan mo ito. Ito ay ang dokumento para sa mabilis na pagbebenta ng lupa ko sa probinsya. Kapag nabenta natin ito, magkakaroon ka ng puhunan para bayaran ang mga utang at maibalik ang operasyon ng kumpanya. Isang gahaman ng ngiti ang sumilay sa labi ni Carlos. Hindi niya alam na ang dokumentong yon ay hindi pagbebenta, kundi isang deed of absolute transfer na nagbabalik ng lahat ng kontrol ng ari-arian sa pangalan ni Teresa at Maya, na may kasamang waiver ng lahat ng karapatan ni Carlos sa anumang asset ng pamilya. Sigurado ka ba rito, Teresa? Hindi mo na ito mababawi? Tanong ni Carlos. Pilit na itinatago ang excitement sa kanyang boses. Gagawin ko ang lahat para sa pamilya natin, Carlos. Alam mo yan, sagot ni Teresa, habang pinapanood ang bawat galaw ng kamay ni Carlos. Sa bawat titik na isinusulat ni Carlos, nararamdaman ni Teresa ang pagputol ng huling kadena ng kanyang pagkaalipin. Ang tunog ng ballpen sa ibabaw ng papel ay tila isang masayang himig para sa kanya. Nang matapos ang huling pirma, mabilis na kinuha ni Carlos ang folder na tila ba isang gintong nakuha sa putik. Salamat, Teresa. Hindi ko malilimutan ang sakripisyo mo. Sabi ni Carlos bago mabilis na tumayo at lumabas ng bahay, marahil para ibalita ang tagumpay sa kanyang kabit. Nang makaalis si Carlos, gumuho si Teresa sa kanyang silya. Ang bawat himaymay ng kanyang kalamnan ay tila sumigaw sa pagod at tensyon. Ngunit bago pa siya makahinga ng maluwag, tumunog ang kanyang cellphone. Isang unknown number. Nakuha mo na ang gusto mo, Teresa, pero nakalimutan mo yata ang babala ko. Ang anak mo ay kasama ko ngayon. Tila tumigil ang mundo ni Teresa. Mabilis siyang tumakbo patungo sa kwarto ni Maya, ngunit ang pinto ay nakabukas at ang silid ay walang laman. Ang tanging naiwan sa ibabaw ng kama ay ang paboritong scarf ni Maya na may bahid ng dugo. Ang bawat pangarap na binuo ni Teresa sa loob ng isang oras ay naging abo sa isang segundo. Ang kanyang tagumpay sa pananalapi ay naging isang walang kwentang papel kung ang kapalit nito ay ang buhay ng kanyang anak. Ang katahimikan ng bahay ay napalitan ng boses ng kanyang sariling konsensya na sumisigaw ng pagsisisi.
maya, "Anak." Ang bulong ni Teresa ay nauwi sa isang mahabang pagsigaw ng sakit na nagmula sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Napatayo si Teresa, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at desperasyon. Hindi na siya ang martir na asawa, hindi na siya ang matalinong negosyante. Siya ay isang inang nawalan ng anak at ang sino mang humarang sa kanyang landas ay madudurog. Mabilis niyang dinial ang numero ni Mang Simon, ngunit ang tanging narinig niya ay ang paulit-ulit na ringtone na tila isang binging pangungutya. Sa gitna ng kanyang pagkataranta, napansin niya ang isang itim na sasakyan na nakaparada sa tapat ng kanilang gate. Isang sasakyang hindi kailanman nagpunta sa kanilang lugar. Dahan-dahang lumabas si Teresa ng bahay, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom hanggang sa pumasok ang kanyang mga kuko sa kanyang palad. Habang papalapit siya sa sasakyan, bumukas ang bintana nito at isang mukhang hindi niya inaasahan ang sumilip sa kanya. "Sumakay ka na, Teresa. Kung gusto mong makitang buhay ang anak mo, kailangan nating sundan ang asawa mo bago niya ibigay ang lahat sa mga maling tao." Ang tanong na naiwan sa isip ni Teresa habang humaharurot ang sasakyan, sino ba talaga ang kakampi at sino ang kaaway sa larong ito na siya mismo ang nagmula? Ang bawat patak ng luha na dumadaloy sa aking pisngi ay tila kumukulong asupre na tumutupok sa aking pag-asa. Masasaktan ko ang aking asawa, mawawala ang aking yaman, ngunit huwag na huwag lang ang aking anak. Dahil sa sandaling mawala si Maya, mawawala na rin ng dahilan ang aking hininga. Mabilis na sumakay si Teresa sa loob ng itim na sasakyan. Doon, nakita niya si Sofia, ang matalinong associate ni Attorney Mendoza na madalas niyang makita sa opisina. Ang seryosong mukha ni Sofia ay sapat na upang malaman ni Teresa na hindi ito isang laro. Ang lamig ng aircon sa loob ng sasakyan ay tila nanunuot sa kanyang mga buto. Ngunit ang apoy ng kaba sa kanyang dibdib ay hindi kayang palamigin ng anuman. "Sofia, nasaan ang anak ko? Anong kinalaman ni Carlos sa pagkawala ni Maya?" Ang tanong ni Teresa ay puno ng desperasyon. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa laylayan ng kanyang damit. "Teresa, makinig ka ng mabuti," simula ni Sofia habang mabilis na pinaandar ang sasakyan. Ang tunog ng makina ay tila isang mahinang huni na nagbabadya ng panganib. Hindi alam ni Carlos na si Stella ay hindi lang basta-basta sekretarya. Siya ay nagtatrabaho para sa isang sindikato ng illegal lending. Ginamit nila si Carlos para makuha ang mga ari-arian mo, pero dahil sa mga ginawa mong paglipat ng pondo, naging agresibo sila. Ginamit nila si Maya para pilitin si Carlos na ibigay ang lahat ng dokumentong kapipirma mo lang. Naramdaman ni Teresa ang tila isang malakas na dagok sa kanyang sikmura. Ang kanyang asawa, sa kanyang kabobohan at kasakiman, ay dinala ang panganib sa loob ng kanilang tahanan. Ang bawat sentimong pinaghirapan ni Teresa ay naging mitya ng kapahamakan ng kanyang sariling anak. "Ibig mong sabihin, ibibigay ni Carlos ang mga papeles kapalit ni Maya?" Tanong ni Teresa. Ang kanyang boses ay halos mawala. "Iyon ang akala niya," sagot ni Sofia habang matalas ang tingin sa kalsada. "Pero kilala namin ang mga taong iyon. Kapag nakuha na nila ang pirma at ang lupa, wala na silang balak na ibalik si Maya ng buhay. Ituturing nilang testigo ang anak mo sa kanilang mga ilegal na gawain." Ang bawat salita ni Sofia ay tila mga bubog na isinusubo kay Teresa. Hindi na niya maramdaman ang kanyang sariling katawan. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na tibok ng kanyang puso na tila isang tambol ng kamatayan. Ang kalsada ay tila naging isang mahabang pasilyo ng impyerno na walang katapusan. "Sundan natin ang sasakyan ni Carlos. Naka-install ang GPS tracker sa SUV niya. Salamat kay Mang Simon," sabi ni Sofia. Habang bumibilis ang takbo ng sasakyan, pinagmamasdan ni Teresa ang mga bahay at punong nadadaanan nila. Lahat ay tila lumalabo.
Tila isang panaginip na nais niyang gisingan. Naisip niya si Maya, ang kanyang munting anghel na walang kaalam-alam sa dumi ng mundong kinabibilangan ng kanyang ama. Naalala niya ang bawat yakap, ang bawat tawa, at ang pangako niyang poprotektahan ito hanggang sa huli. Patawarin mo ako, Maya, bulong ni Teresa sa hangin. Patawarin mo si Mama dahil naging bulag ako sa loob ng maraming taon. Narating nila ang isang liblib na rest house sa Antipolo. Ang lugar ay napapalibutan ng matatayog na puno at makapal na damo. Ang kadiliman ay tila isang kumot na nagtatago ng mga lihim na hindi nais mabunyag. Nakita nila ang SUV ni Carlos na nakaparada sa tapat ng isang lumang gate na gawa sa kinakalawang na bakal. Ang tunog ng mga kuliglig sa paligid ay tila isang nakakatakot na orkestra na naghihintay sa susunod na mangyayari. Dito lang tayo, Teresa. Huwag kang lalabas hanggat hindi ko sinasabi. Utos ni Sofia habang kumukuha ng radyo at baril mula sa ilalim ng upuan. Ngunit hindi makapaghintay si Teresa. Ang boses ng kanyang pagiging ina ay mas malakas kaysa sa anumang utos. Nang makita niya si Carlos na pababa ng sasakyan, bit-bit ang folder na puno ng mga dokumento, naramdaman ni Teresa ang isang uri ng lakas na hindi niya inakalang taglay niya. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng sasakyan nang walang anumang tunog. Ang bawat hakbang niya sa tuyong dahon ay tila isang panalangin na huwag siyang marinig ng sinuman. Mula sa malayo, nakita ni Teresa ang isang babaeng nakatayo sa balkonahe ng rest house. Si Stella. Ngunit hindi na ito ang mapang-akit na babaeng nakita niya sa kanyang sala. Ang mukha nito ay puno ng kalupitan. At ang kanyang mga mata ay walang anumang bakas ng pag-ibig para kay Carlos. Sa tabi niya ay dalawang lalaking may bitbit na baril at sa isang sulok, nakita ni Teresa ang isang maliit na figura na nakagapos at may busal sa bibig. Si Maya. Ang puso ni Teresa ay tila sumabog sa galit at awa. Ang kanyang anak ay nakaupo sa malamig na sahig. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha at takot. Ang bawat paghikbi ni Maya na hindi naririnig ay tila isang sigaw na sumusugat sa kaluluwa ni Teresa. Ito na ang mga papeles, Stella. Ibalik mo na ang anak ko. Sigaw ni Carlos. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot at pag-aalinlangan. Tumawa ng malakas si Stella. Isang tunog na kasing talim ng isang kutsilyo sa gitna ng katahimikan ng gabi. Ang tanga mo talaga, Carlos. Inakala mo bang sapat na ang mga papel na ito para bayaran ang lahat ng utang mo? Ang mga papel na ito ay para sa akin. Pero ang anak mo ay pambayad sa mga boss ko para sa lahat ng abalang idinulot mo. Nakita ni Teresa ang pagbagsak ng balikat ni Carlos. Ang katotohanan ay tila isang malakas na sampal na gumising sa kanya mula sa kanyang kahibangan. Sa huling pagkakataon, nakita ni Teresa ang lalaking pinakasalan niya. Isang lalaking nawalan ng lahat dahil sa kanyang sariling kahinaan. No. Please. Stella, wag ang anak ko. Pagmamakaawa ni Carlos habang lumuluhod sa harap ng babaeng minahal niya nang higit sa kanyang pamilya. Tapusin na natin ito. Malamig na utos ni Stella sa mga lalaking kasama niya. Hindi na nakapagpigil si Teresa. Lumabas siya mula sa kanyang pinagtataguan. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa puot. Wala siyang baril, wala siyang sandata, kundi ang kanyang tanging paninindigan bilang isang ina. Bitawan niyo ang anak ko. Ang sigaw ni Teresa ay umalingaw-ngaw sa buong kagubatan. Tila isang kulog na nagpatahimik sa lahat. Lumingon ang lahat sa kanya. Ang gulat sa mukha ni Stella ay napalitan ng isang mapanuring ngiti. O, ang martir na asawa ay narito na pala. Tamang-tama, para makita mo kung paano ko wawakasan ang lahat ng pinapahalagahan mo. Itinaas ng isa sa mga lalaki ang kanyang baril at itinutok ito ng direkta sa dibdib ni Teresa. Naririnig ni Teresa ang kanyang sariling mabilis na paghinga. Ang bawat segundo ay tila tumatagal ng habambuhay.
Ngunit bago pa man makapindot ng gatilyo ang lalaki, isang malakas na tunog ang nagmula sa likuran ng rest house. Isang pagsabog ng liwanag at ingay na hindi inaasahan ng sinuman. Ang katahimikan ng gabi ay tuluyang naglaho, napalitan ng kaguluhan at takot. Sa gitna ng usok at sigawan, naramdaman ni Teresa ang isang pagkakataon. Tumakbo siya patungo kay Maya nang walang pag-aalinlangan, kahit na ang mga bala ay nagsisimulang lumipad sa paligid. "Anak, Mama's here!" Sigaw ni Teresa habang sinusubukang kalasin ang mga tali ni Maya. Ngunit sa gitna ng kanyang pagmamadali, naramdaman niya ang isang matigas na bagay na tumama sa kanyang likuran. Paglingon niya, nakita niya si Stella. May hawak na isang piraso ng kahoy. Ang kanyang mukha ay puno ng galit na hindi mailarawan. "Hindi ka aalis dito ng buhay, Teresa." Ang sigaw ni Stella ay tila isang sumpang binitawan sa gitna ng digmaan. Nagpambuno ang dalawang babae sa ibabaw ng maruming sahig. Ang bawat kalmot, ang bawat suntok ay puno ng 18 taon ng naipong pait at selos. Ngunit sa pagkakataong ito, si Teresa ay hindi nalalaban para sa isang asawa. Lalaban siya para sa kinabukasan ng kanyang anak. Isang malakas na putok ang muling narinig, na sinundan ng isang nakabibinging katahimikan. Napatigil ang lahat. Dahan-dahang tumingin si Teresa sa kanyang paligid at ang nakita niya ay isang bagay na hinding-hindi niya malilimutan habang buhay. Ang matalim na tunog ng putok ay tila humati sa langit ng Antipolo, na sinundan ng isang nakabibinging katahimikan na mas masakit pa sa anumang ingay. Sa loob ng ilang segundo, tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Teresa. Ang amoy ng pulbura ay humalo sa malamig na simoy ng hangin, isang paalala na ang kamatayan ay dumaan sa kanilang harapan. Dahan-dahang napako ang paningin ni Teresa kay Carlos. Nakatayo ang kanyang asawa sa pagitan nila ni Maya. Ang kanyang katawan ay bahagyang nakakiling at ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa anak. Isang mantsa ng pulang likido ang unti-unting kumalat sa puting tela ng kanyang mamahaling polo. Isang mantsa na kasing kulay ng kataksilang ginawa niya. Ngunit sa pagkakataong ito ay mantsa ng kanyang huling sakripisyo. "Carlos!" Ang sigaw ni Teresa ay hindi nagmula sa kanyang lalamunan, kundi sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Bumagsak si Carlos sa malamig at maduming semento. Ang tunog ng kanyang katawan na tumama sa sahig ay tila isang huling hudyat ng pagtatapos. Sa kabilang banda, si Stella ay nakatayo pa rin. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang baril. Ang kanyang mukha ay puno ng lito at takot. Hindi niya inakalang haharang si Carlos. Hindi niya inakalang ang lalaking paulit-ulit niyang minanipula ay may natitira pang katiting na dangal para ibuwis ang buhay para sa pamilya. "Hindi ko sinasadya." "Carlos, bakit ka humarang?" Ang boses ni Stella ay gipit, tila isang nasirang plaka sa gitna ng kaguluhan. Bago pa makakilos muli si Stella, ang paligid ay nabalot ng asul at pulang ilaw. Ang tunog ng mga sirena ay umalingaw-ngaw mula sa ibaba ng burol, at ang mga hakbang ng mga awtoridad ay mabilis na lumapit. Si Sofia, kasama ang mga pulis, ay pumasok sa loob ng rest house na may dalang mga sandata at determinasyon. "Ibagsak ang baril, pulis ito!" Ang utos na yon ay tila isang pader na hindi matitibag. Binitawan ni Stella ang sandata. Ang tunog ng bakal na tumama sa semento ay hudyat ng kanyang pagbagsak. Mabilis siyang pinalibutan ng mga pulis, ngunit hindi na yon tiningnan ni Teresa. Sa mga sandaling iyon, wala siyang ibang nakikita kundi ang kanyang anak. Tumakbo si Teresa patungo kay Maya. Ang bawat hakbang niya ay puno ng panalangin. Gamit ang kanyang sariling mga kamay, pilit niyang kinalas ang mga lubid na nakagapos sa maliit na katawan ng anak. Hindi niya alintana ang hapdi ng lubid sa kanyang sariling balat o ang mga kalyo na nakuha niya sa loob ng maraming taon ng pagtatrabaho sa kusina. Nang matanggal ang busal sa bibig ni Maya, ang tanging narinig ni Teresa
ay ang pinakamasakit na tunog sa mundo. Ang iyak ng isang bata na nawalan ng katiwasayan. Mama! Mama! Natatakot ako. Ang boses ni Maya ay basag, puno ng panginginig. Nandito na si Mama, anak. Hindi ka na nila masasaktan. Pangako, hinding-hindi ka na nila mahahawakan. Bulong ni Teresa habang niyayakap ang anak ng ganoon kahigpit. Tila sinusubukan niyang ibalik ang lahat ng piraso ng pagkatao ni Maya na nawasak ng gabing ito. Ngunit sa gitna ng kanilang pagyakap, dahan-dahang lumapit si Teresa sa kinaroroonan ni Carlos. Nakahiga ang kanyang asawa, ang paghinga ay mababaw at gipit. Lumuhod si Teresa sa tabi nito, ang kanyang mga kamay ay puno pa rin ng alikabok at luha. Tumingin si Carlos sa kanya. Ang kanyang mga mata ay wala ng bahid ng kayabangan o panlilinlang, kundi isang malalim na pagsisisi na hindi na kailangan pang bigkasin. Teresa, Maya, patawad. Ang boses ni Carlos ay halos isang bulong na lamang na pilit na lumalabas sa gitna ng kanyang nanghihinang katawan. Isang maliit na bagay lang ang nagawa kong tama. Hindi alam ni Teresa kung ano ang mararamdaman. Ang galit na itinago niya sa loob ng maraming buwan ay tila nakikipagbunos sa awa na nararamdaman niya para sa lalaking naging bahagi ng kanyang buhay sa loob ng 18 taon. Hindi niya masabing pinatawad na niya ito, ngunit sa harap ng kamatayan, ang huling sakripisyo ni Carlos ay tila isang maliit na tulay patungo sa kapayapaan. Mabilis na dumating ang mga medik at isinakay si Carlos sa stretcher. Pinanood ni Teresa kung paano isinakay ang kanyang asawa sa ambulansya, ang tunog ng makina at ang mga nagmamadaling boses ng mga nurse ay naging isang malabong ingay sa kanyang pandinig. Sa kabilang panig, nakita niya si Stella na pilit na isinasakay sa patrol car. Ang kanyang dating magandang mukha ay balot na ng kahihiyan at desperasyon. Tumingin si Stella kay Teresa, isang huling sulyap ng inggit at puot bago isara ang pinto ng sasakyan. Tapos na ang lahat, Teresa, sabi ni Sofia habang inilalagay ang isang kumot sa balikat ni Teresa. Nasa amin na ang mga ebidensya. Ang sindikatong kinabibilangan ni Stella ay nabuwag na at ang kumpanya ni Carlos ay nasa ilalim na ng iyong pangalan ayon sa mga huling dokumentong nilagdaan niya. Ngunit habang nakatayo si Teresa sa gitna ng nagaganap na investigasyon, naramdaman niya ang isang kakaibang pakiramdam. Tumingin siya sa kanyang mga kamay. Ang mga kamay na pilit na nagligtas sa kanyang anak. Ang mga kamay na pilit na bumuo ng isang bagong simula. Sa kabila ng tagumpay sa batas at pananalapi, ang bawat himaymay ng kanyang puso ay tila may kulang pa rin. Tawag ni Maya na nakahawak sa laylayan ng kanyang damit. Pupunta ba tayo sa hospital? Maayos ba si Papa? Hindi agad nakasagot si Teresa. Ang tanong ng kanyang anak ay isang paalala na ang mga sugat ng pamilya ay hindi ganoon kadaling hilumin ng mga papeles ng kumpanya o ng pagpapakulong sa mga kaaway. Tumingin siya sa kadiliman ng Antipolo, sa mga ilaw ng Maynila sa ibaba na tila mga bituin na bumagsak sa lupa. Pupunta tayo sa hospital, anak. Pero pagkatapos noon, magsisimula tayo ng bago, isang buhay na wala ng takot. Sabi ni Teresa, ang kanyang boses ay puno ng isang bagong uri ng katatagan. Habang papalayo ang kanilang sasakyan sa lugar ng krimen, napansin ni Teresa ang isang folder na naiwan sa upuan. Ang folder na naglalaman ng Deed of Absolute Transfer na pinirmahan ni Carlos kanina. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa likod ng huling pahina, may isang sulat kamay na hindi niya napansin kanina. Maliit na sulat, halatang isinulat ng may pagmamadali bago sila dumating sa Antipolo. Teresa, alam kong huli na ang lahat. Alam kong hindi sapat ang perang ito para pambayad sa sakit na ibinigay ko. Pero sa ilalim ng aking opisina, sa likod ng lumang portrait ng iyong ina, may isang susi. Iyon ang susi sa tunay na yaman na itinago ko. Hindi para sa akin,
kundi para sa iyo. Patawarin mo ako. Napakunot ang noo ni Teresa. Isang susi, isang tunay na yaman. Ang akala niyang katapusan ng laban ay tila isang simula lamang ng isang bagong misteryo. At sa gitna ng pagod at sakit, naramdaman ni Teresa ang muling pagbilis ng kanyang tibok ng puso. Hindi pa pala tapos ang mga lihim ni Carlos. Ang amoy ng ospital ay hindi amoy ng paggaling, kundi amoy ng mga panalangin huli na ang lahat. Sa bawat paghinga ng makinang nagpapanatili sa buhay ni Carlos, nararamdaman ko ang bigat ng isang kahapon na pilit kong tinatakasan. Ngunit heto ako, nakatitig sa lalaking naging dahilan ng aking impyerno at ngayon ay naging tanging pananggalang ng aking anak. Nakatayo si Teresa sa likod ng makapal na salamin ng intensive care unit. Ang puting liwanag ng silid ay tila nagpapakita sa bawat lamat ng kanyang pagkatao. Sa loob, ang katawan ni Carlos ay napapalibutan ng mga tubo at kable, isang anino ng dating makapangyarihan at mayabang na lalaki. Sa tabi niya, si Maya ay mahimbing na natutulog sa silya ng hallway, yakap ang kumot na ibinigay ng mga nurse. Ang katahimikan ng pasilyo ay tila isang binging pangungutya sa kaguluhan ng kanyang isip. Kasalanan mo ito. Kung hindi dahil sa kamalditahan mo, hindi mag-aagaw buhay ang anak ko. Ang boses ni Doña Carmen ay tila isang matalim na kidlat na bumutas sa katahimikan. Naglalakad ang matanda patungo sa kanya. Ang kanyang mukha ay balot ng puot at ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa galit. Hindi na ito ang marangal na matriarka. Siya ay isang sugatang hayop na naghahanap ng masisisi. Mama, please! Hindi ito ang oras para magkasigawan tayo. Mahinahon, ngunit matatag na sagot ni Teresa. Hindi siya lumingon. Ang kanyang paningin ay nanatiling nakapako sa duguang benda sa dibdib ni Carlos. Huwag mo akong tawaging mama. Ikaw ang nagtulak sa kanya sa panganib. Ninakawan mo siya ng pera, winasak mo ang dangal niya, at ngayon, gusto mo siyang mamatay para makuha mo ang lahat. Isang malakas na sampal ang muntik nang dumapo sa pisngi ni Teresa, ngunit mabilis niyang nahuli ang pulso ng matanda. Tinitigan ni Teresa ang kanyang biyenan ng diretso sa mga mata. Wala nang takot, wala nang pag-aalinlangan. Ang anak niyo ang nagnakaw sa akin, Doña Carmen. Ang anak niyo ang naglagay sa panganib kay Maya. At ang anak niyo rin ang nagpasya na harangin ang balang dapat ay para sa akin o sa apo niyo. Kung may dapat kayong sisihin, tingnan niyo ang sarili niyo sa salamin dahil sa pagkonsinti niyo sa kanyang mga bisyo. Binitiwan ni Teresa ang kamay ng matanda nang may pandidiri. Iniwan niya itong nakatulala sa gitna ng hallway at dahan-dahang lumabas ng ospital. May isang bagay na mas mahalaga siyang kailangang gawin. Ang susi. Ang lihim na iniwan ni Carlos sa likod ng portrait ng kanyang ina. Habang nagmamaneho pabalik sa kanilang abandonadong mansyon, ang bawat kanto ng kalsada ay tila nagbabalik ng mga alaala. Ang bahay na dati ay puno ng pangarap, ay tila isang malaking nitsyo sa ilalim ng madilim na langit. Pagpasok niya, ang amoy ng alikabok at ang lamig ng gabi ang sumalubong sa kanya. Hindi siya nagbukas ng malakas na ilaw, sapat na ang liwanag ng kanyang flashlight. Umakyat siya sa ikalawang palapag, patungo sa opisina ni Carlos. Ang bawat hakbang niya sa kahoy na sahig ay lumilikha ng isang malungkot na tunog na tila naglalakad sa ibabaw ng mga tuyong buto. Pagdating sa tapat ng portrait ng kanyang ina, ang larawang tanging nagpapaalala sa kanya ng tunay na pag-ibig, napatigil si Teresa. Hinawakan niya ang gintong frame. Dito nagsimula ang lahat. Ang lupang pundasyon ng kayamanan ni Carlos ay galing sa babaeng ito. Dahan-dahan niyang inalis ang portrait mula sa pader. Sa likod nito, may isang maliit na butas na natatakpan ng isang manipis na bakal. Gamit ang susi na nakuha niya sa folder, naramdaman ni Teresa ang pag-ikot ng mekanismo. Isang mahinang tunog ng pagbukas ang narinig niya sa katahimikan ng silid. Sa loob ng maliit na vault, walang ginto. Walang tumpok ng pera. Ang tanging naroon
ay isang makapal na asul na notebook at isang digital recorder. Kinuha ni Teresa ang notebook at binuksan ito. Ang mga pahina ay puno ng sulat kamay ni Carlos, hindi ang sulat ng isang negosyante, kundi ang sulat ng isang taong unti-unting nilalamon ng konsensya. Binuksan ni Teresa ang recorder. Ang boses ni Carlos ay mahina, tila nagmumula sa isang madilim na balon. Teresa, kung naririnig mo ito, marahil ay wala na ako, o marahil ay natagpuan mo na ang lakas na iwan ako. Patawarin mo ako. Hindi ko lang ninakaw ang pera mo. Ninakaw ko ang pagkatao mo. Pero ang hindi mo alam, si Stella. Hindi siya aksidente. Ipinadala siya ni Mama. Ang akala ni Mama ay kontrolado niya ako sa pamamagitan ni Stella. Pero ang sindikatong kinalabasan ni Stella ay mas malaki kaysa sa ating lahat. Ang lahat ng perang nawala sa account mo, hindi ko yon isinugal lahat. Inilipat ko yon sa isang trust fund sa Singapore na tanging pangalan mo at ni Maya ang makaka-access. Iyon ang paraan ko para masiguradong kahit anong mangyari sa akin, hindi kayo magugutom. Napatakip ng bibig si Teresa. Ang bawat salita ay tila isang sampal ng katotohanan. Ang lalaking akala niya ay gahaman hanggang sa dulo ay naglalaro pala ng isang mapanganib na laro para protektahan sila mula sa sarili nitong ina at sa sindikato. At ang pinakaimportante, pagpapatuloy ng boses sa recorder, ang dokumento sa ilalim ng notebook na ito. Iyon ang ebidensya na si Mama ang pumatay sa negosyo ng tatay mo noon para mapilitan kang pakasalan ako at makuha ang lupa niyo. Ginawa niya kaming mga tau-tauhan, Teresa. Patawarin mo ako dahil naging duwag ako. Naramdaman ni Teresa ang pagtulo ng mainit na luha sa kanyang pisngi. Ang puot na akala niya ay malinaw ay biglang lumabo. Ang kanyang buong buhay ay isang serye ng manipulasyon na pinamumunuan ng babaeng kasalukuyang nasa ospital at nagpapanggap na biktima. Biglang narinig ni Teresa ang isang kaluskos mula sa ibaba. Ang tunog ng dahan-dahang pagbukas ng pinto ng mansyon. Patay ang lahat ng ilaw, pero alam niyang hindi siya nag-iisa. Ang bawat balahibo sa kanyang leeg ay tumayo. Sino yan? Ang sigaw ni Teresa ay binalot ng takot, ngunit ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa mga dokumentong hawak niya. Walang sumagot. Ang tanging narinig niya ay ang tunog ng mabibigat na hakbang na paakyat sa hagdan. 1, 2, 3. Ang bawat hakbang ay tila isang hatol ng kamatayan. Mabilis na itinago ni Teresa ang recorder at notebook sa loob ng kanyang bag. Nang makarating ang estranghero sa pintuan ng opisina, ang liwanag ng buwan mula sa bintana ang tanging nagbigay ng anyo sa anino. Hindi ito pulis, hindi ito si Mang Simon. Ito ay isang lalaking nakasuot ng itim. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon habang nakatitig sa vault na nakabukas. Ibigay mo sa akin ang asul na notebook, Teresa. Ang boses ng lalaki ay kasing lamig ng kamatayan. Huwag mo nang dagdagan ang mga kasalanan ng asawa mo. Napaatras si Teresa hanggang sa tumama ang kanyang likod sa portrait ng kanyang ina. Sa gitna ng kadiliman, naramdaman niya ang isang matulis na bagay sa ilalim ng kanyang paa. Isang piraso ng basag na salamin mula sa frame kanina. Sino ang nagpadala sa'yo? Si Doña Carmen ba? Tanong ni Teresa. Pilit na pinapatatag ang kanyang boses habang dahan-dahang yumuyuko para abutin ang piraso ng salamin. Ngumiti ang lalaki. Isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Ang matandang babae ay tapos na. Kami ang may-ari ng utang ni Carlos at ang notebook na hawak mo ang tanging bagay na magpapanatiling tahimik sa amin. Ibigay mo na bago ko pa kailangang saktan ng anak mo na naiwan sa ospital. Ang pagbanggit sa pangalan ni Maya ay tila nagpakawala ng isang halimaw sa loob ni Teresa. Sa isang iglap, hindi na siya ang biktima. Siya ay isang inang handang pumatay. Ang bawat galaw ko
ay tila pag-aagawan ng buhay at kamatayan. Ang hawak kong salamin ay hindi na lamang isang piraso ng basag na alaala. Ito ay ang aking sandata sa pagtatanggol sa kinabukasan ng aking anak. Naging matalim ang mga mata ni Teresa habang dinidiktahan ng banta ang kanyang mga kilos. Sa gitna ng dilim, ang lalaki ay tila isang anino na naghihintay sa tamang oras para sumalakay. Ang kanyang boses ay walang emosyon, ngunit ang bawat salita niya ay may dalang banta. Huli na ang lahat, Teresa. Huwag mo nang pahirapan pa ang iyong sarili. Ibigay mo na sa akin ang notebook. Ulit ng lalaki. Ang kanyang boses ay malamig at matigas. Sa isang mabilis na kilos, kinasa ni Teresa ang kanyang hawak na piraso ng salamin. Ang liwanag ng buwan na tumatama sa matulis na gilid nito ay nagbibigay ng isang nakamamatay na silaw. Sino ka ba talaga? At anong gusto mo? Tanong ni Teresa. Ang kanyang boses ay tila isang malamig na banta. Wala kang pakialam kung sino ako. Ang mahalaga, nasa akin ang huling salita. Sagot ng lalaki. Ibigay mo na sa akin ang notebook at pwede ka pang mabuhay. Hindi! Ang tugon ni Teresa ay naging isang sigaw, isang pagtutol na tila sumabog sa katahimikan ng gabi. Ang pagtanggi niya ay hindi lamang tungkol sa kanyang sariling kaligtasan. Ito ay tungkol sa pagtatanggol sa mga lihim ng kanyang asawa, ang mga katotohanang kanyang natagpuan at ang kinabukasan ng kanyang anak. Sa isang mabilis na galaw, sinugod ni Teresa ang lalaki. Ang kanyang pag-atake ay hindi nagmula sa profesionalismo o sa pagsasanay. Ito ay mula sa pagmamahal ng isang ina na handang gawin ang lahat para sa kanyang anak. Inihagis niya ang piraso ng salamin. Ang matalas na gilid ay lumipad patungo sa leeg ng kalaban. Ngunit mabilis na nakailag ang lalaki. Ang salamin ay tumama sa pader at nabasag sa mga piraso. Ngayon, walang sandata si Teresa, maliban na lamang sa kanyang sariling lakas. Hindi ka dapat naglalaro, Teresa. Sinabi ng lalaki habang lumalapit sa kanya. Sa isang kilos, sinunggaban niya ang kanyang braso at sinubukang agawin ang bag na naglalaman ng notebook. Sa isang mabilis na kilos, nakita ni Teresa ang isang piraso ng lumang portrait na nakalagay sa harap niya. Sinunggaban niya ito at itinapon ito sa mukha ng lalaki. Nagulat ang lalaki sa kanyang atake at pansamantalang natumba. Habang siya ay nagkakamali, kinuha ni Teresa ang isang mabigat na estatwa sa kanyang desk at itinapon ito sa likod ng lalaki. Sa isang lagitik, natumba ang lalaki sa sahig. Ang estatwa ay tumama sa kanyang ulo. Hindi niya inaasahan na lalabanan siya ng isang babaeng walang kahit anong karanasan sa pakikipaglaban. Dahil sa pagkakataong yon, mabilis na tumakbo si Teresa patungo sa pintuan, bitbit ang bag na naglalaman ng notebook. Ang bawat hakbang niya ay tila tumatak sa mga tagpo ng kanyang buhay. Ang kanyang pagsusumikap, ang kanyang mga sakripisyo, at ang kanyang pagsisikap na ipagtanggol ang kanyang pamilya. Ngunit bago pa man siya tuluyang makatakas, biglang tumayo ang lalaki at hinarangan ang kanyang daan. Hindi ka makakatakas, Teresa, sabi ng lalaki habang pinupunasan ng dugo na tumutulo sa kanyang ulo. Ang galit sa kanyang muka ay kasing itim ng gabi. Hindi sumagot si Teresa. Sa halip, kinuha niya ang isa sa mga lumang kandila sa mesa at sinindihan ito. Ang liwanag ng kandila ay nagbigay ng isang mapanganib na silaw sa dilim at binigyang diin ang kanyang mga ngiti. Kung hindi ako makakatakas, hindi ka rin, sabi ni Teresa habang umatras. Hinawakan niya ang barandilya ng hagdan at handa nang tumalon. Huwag mong subukan yan, sigaw ng lalaki. Hindi na nag-atubili pa si Teresa. Tumalon siya pababa mula sa hagdan at bumagsak sa sahig. Sa kabutihang palad, ang kanyang mga kamay ay nakakapit sa hawakan, kaya't hindi siya gaanong nasaktan. Mabilis siyang tumayo at tumakbo palabas ng bahay. Habang tumatakbo siya, naramdaman niya ang isang matinding sakit sa kanyang likod.
Ang lalaki ay nakasunod sa kanya at itinapon niya ang isang bagay na tumama sa kanyang katawan. Hindi ka makatakas, sigaw ng lalaki. Tuluyan nang tumakbo si Teresa palabas ng bahay at sumigaw ng malakas para makahingi ng tulong. Patuloy niyang tinakbo ang malayo at dahan-dahang natagpuan ang isang kalye na hindi niya inaasahan. Sa kanyang likuran, narinig niya ang kaluskos, ngunit hindi na siya lumingon. Ang kanyang puso ay tumibok sa ritmo ng desperasyon. Pagdating niya sa kalsada, nakita niya ang isang taxi na nakaparada. Sinigawan niya ang driver at pinara ito. "Tulungan niyo ako, may humahabol sa akin," sigaw niya habang binubuksan ang pinto ng taxi. Mabilis na sumakay si Teresa sa loob ng taxi. Ang driver ay nagulat sa kanyang hitsura, ngunit hindi na ito nagtanong. "Sa ospital po tayo, kuya," sabi ni Teresa habang hawak ang bag at ang kanyang likod na nagdurugo. "Bilisan niyo po." Ang taxi ay mabilis na umandar. Habang tumatakbo sila, napatingin si Teresa sa salamin. Nakita niya ang lalaki na nakatayo sa labas ng bahay na nanonood sa kanya. Ang kanyang mukha ay hindi na nagpapakita ng galit, kundi isang pagtatangis. Sa pagkakataong yun, naramdaman ni Teresa ang isang bagong pag-asa. "Hinding-hindi mo makukuha ang notebook," bulong ni Teresa sa sarili. Huminga siya ng malalim at tinitigan ang kanyang sarili sa salamin. Ang kanyang mukha ay puno ng alikabok at dugo, ngunit ang kanyang mga mata ay punong-puno ng determinasyon. "Magiging ligtas ka, Maya. Pangako ko yan." Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang habambuhay na paghihintay. Ang pag-asang buhay ng aking anak ay nakasalalay sa mga salitang nakasulat sa notebook na hawak ko. At habang papalapit ang kadiliman, lalo pang lumalakas ang aking paninindigan. Nakatitig si Teresa sa kisame ng silid ng ospital. Ang kanyang likod ay binalutan ng mga benda, ang kanyang mga labi ay tuyo at basag, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling bukas at matalas. Ang tunog ng mga makina sa loob ng ospital ay tila isang ritmo ng pag-asa at takot. Ang ritmo ng kanyang buhay sa mga sandaling ito. Ang kanyang pakiramdam ay tila nagbago. Hindi na siya ang martir na asawa. Hindi na siya ang negosyanteng nagtatrabaho. Siya ay isang ina na handang gawin ang lahat para sa kanyang anak. Ang bawat sakit na nararamdaman niya ay tila walang saysay kumpara sa takot na nararamdaman niya para sa kaligtasan ni Maya. Isang mahinang katok ang nagpaggising sa kanya mula sa kanyang mga iniisip. Sa pagbubukas ng pinto, nakita niya si Sofia. Ang mukha ng kanyang kaibigan ay puno ng pag-aalala. "Teresa, kamusta ka na?" tanong ni Sofia habang lumalapit sa kanya. "Maayos lang ako," sagot ni Teresa, kahit na ang bawat paghinga niya ay nagdudulot ng sakit. "Nakuha na namin ang taong iyon. Siya ay may kinalaman sa sindikatong kinabibilangan ni Stella," sabi ni Sofia. Pero ang sabi niya, wala siyang alam tungkol sa kinaroroonan ni Maya. Naramdaman ni Teresa ang isang malakas na sampal sa kanyang puso. Wala pa rin silang ideya kung nasaan ang kanyang anak. Ang bawat segundong lumilipas ay tila nagdadagdag ng posibilidad na hindi na niya muling makikita si Maya. "Anong gagawin natin?" ang tanong ni Teresa. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. "Maghahanap tayo. May mga tauhan kami na naghahanap sa buong lungsod. At ang notebook, may nakita kaming mga leads doon. Sa ngayon, kailangan mong magpahinga, Teresa," sabi ni Sofia habang inihahanda ang isang baso ng tubig. Ngunit hindi kayang magpahinga ni Teresa. Kinuha niya ang kanyang bag at hinawakan ang notebook sa loob. Ang bawat salita sa loob ng mga pahina nito ay tila isang daan patungo sa katotohanan. "Hindi ako makakapagpahinga hanggat hindi ko nakikita si Maya," sabi ni Teresa. "Kailangan kong malaman ang lahat." Sa tulong ni Sofia, nagawa ni Teresa na makalabas ng ospital. Nagtungo sila sa isang ligtas na lugar, isang apartment na itinayo sa ilalim ng pangalan ni Attorney Mendoza. Doon,
Sa katahimikan, nagawa ni Teresa na basahin ang lahat ng nakasulat sa notebook. Ang mga pahina ay puno ng mga detalye tungkol sa buhay ni Carlos, ang kanyang mga lihim na transaksyon, at ang kanyang relasyon sa mga taong sangkot sa sindikato. Ngunit higit sa lahat, may mga tala tungkol sa pagmamahal ni Carlos sa kanyang anak at ang kanyang pag-aalala sa kanyang kaligtasan. Sa isang pahina, may isang mapa na may mga markang X sa isang lugar na hindi kilala. Sa ibaba, may nakasulat, "Kung may mangyari sa akin, dito mo mahahanap ang ating anghel." Ang mapa, ang sagot na kanilang hinahanap. Agad na tinawagan ni Teresa si Sofia at sinabi sa kanya ang tungkol sa mapa. Mabilis nilang tinunton ang lokasyon, isang lumang warehouse sa isang liblib na lugar sa labas ng lungsod. Nang marating nila ang warehouse, ang katahimikan ay tila isang panganib. Ang paligid ay madilim at wala ni isang tao ang nakita nila sa labas. Dahan-dahang bumaba si Teresa sa sasakyan, ang kanyang puso ay tumitibok sa isang mapanganib na ritmo. "Mag-ingat ka, Teresa," sabi ni Sofia. "Ikaw din," sagot ni Teresa habang hinahawakan ang kanyang bag. Binuksan nila ang pinto ng warehouse. Ang loob ay madilim at puno ng alikabok. Ang mga lumang kahon at gamit ay nakakalat sa sahig. Narinig nila ang isang mahinang tunog mula sa loob. Isang tunog na tila pag-iyak ng isang bata. Dahan-dahang lumapit si Teresa sa pinanggagalingan ng tunog. Sa gitna ng warehouse, nakita niya si Maya na nakatali sa isang lumang upuan. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ang kanyang bibig ay natatakpan ng isang tape. "Maya!" Ang sigaw ni Teresa ay umalingaw-ngaw sa warehouse. Agad na tumakbo si Teresa patungo sa kanyang anak at sinimulang kalasin ang mga tali. Ngunit bago pa niya tuluyang mapalaya si Maya, may narinig siyang isang tunog mula sa likuran. Hindi mo siya pwedeng ilayo. Ang boses ay pamilyar. Lumingon si Teresa. Si Stella. Nakatayo si Stella. Hawak ang baril na itinutok sa kanila. Sa likod niya nakita ni Teresa ang dalawang lalaki na galing sa sindikato. Ang lahat ng paghihirap, ang lahat ng sakripisyo ay tila mauuwi sa wala. "Lumayo ka sa akin, Teresa. Kung hindi, wala nang magagawa para sa anak mo." Ang mga mata ni Stella ay puno ng galit. Ang kanyang mukha ay tila isang maskara ng kasamaan. Hindi sumagot si Teresa. Sa halip, kinuha niya ang isang lumang bakal mula sa sahig. Sa isang mabilis na galaw, inihagis niya ang bakal sa direksyon ni Stella. Nagulat si Stella sa atake. Bago pa man niya maiputok ang baril, ang bakal ay tumama sa kanyang kamay, dahilan upang malaglag niya ang kanyang sandata. Sumugod si Teresa kay Stella at sinimulan nilang magbuno sa gitna ng warehouse. Ang bawat suntok, ang bawat sipa ay tila isang paglalabas ng galit na naipon sa loob ng maraming taon. Habang naglalaban sila, ang mga tauhan ng pulisya ay pumasok sa warehouse. "Bitawan niyo siya! Huli kayo!" Sa gitna ng kaguluhan, sinamantala ni Teresa ang pagkakataon. Lumapit siya kay Maya. Hinawakan niya ang kanyang anak at sinabi, "Ligtas ka na, anak." At sa gitna ng kaguluhan, ang mga mata ni Teresa ay nakita ang isang lalaking papalapit sa kanila. Isang lalaking magdadala ng isang pangako. Ang bawat hakbang na aking tinatahak ay tila isang bagong simula. Isang pagkakataon upang bumuo ng isang mundo kung saan ang pag-ibig ay hindi magiging sanhi ng sakit, kundi ang pundasyon ng isang tunay na kaligayahan. Nakatayo si Teresa sa harap ng puntod ng kanyang ina. Ang araw ay sumisikat. Ang init ng mga sinag ay tila tumutusok sa kanyang balat, ngunit ang kanyang puso ay walang anumang lamig. Sa kanyang mga kamay, hawak niya ang isang maliit na bulaklak na rosas, ang paboritong bulaklak ng kanyang ina. "Nanay, alam kong matagal na tayong hindi nag-uusap," panimula ni Teresa. Ang kanyang boses ay malambing at puno ng pagmamahal. "Pero sa mga araw na ito, napakarami kong natutunan tungkol sa buhay, tungkol sa pag-ibig
at tungkol sa kalayaan. Inilahad ni Teresa ang lahat ng nangyari. Ang pagtataksil ni Carlos, ang panlilinlang ni Stella, ang panganib na kinaharap ni Maya, at ang kanyang sariling paglalakbay tungo sa katapangan. Sinabi niya sa kanyang ina kung paanong ang pagdurusa ay hindi dapat maging dahilan para isuko ang sarili. Kung paanong ang pag-ibig ay hindi dapat maging sanhi ng pagiging bulag. Pinatawad ko na si Carlos, nanay, hindi dahil sa nakalimutan ko ang kanyang mga nagawa, kundi dahil hindi na ako hahayaan na ang kanyang mga pagkakamali ang sisira sa aking kaligayahan. Natutunan ko na ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang pagtatanim ng galit. Ito ay pag-iingat sa aking sarili, pagprotekta sa aking sariling puso. Nilingon niya si Maya na nakatayo sa kanyang tabi. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal at paghanga. Mula sa malayo, nakita ni Teresa si Sofia na nakatayo. Ang kanyang mga mata ay nagpapahiwatig ng suporta. Sa mga susunod na araw, magsisimula kami ng bago. Isang buhay na walang takot. Isang buhay na kung saan ang pag-ibig ay hindi na magiging isang bitag. Dahil alam ko na ngayon, ang tunay na yaman ay hindi ang pera o ang mga bahay, kundi ang pagmamahal sa sarili at ang pag-ibig ng aking anak. Makalipas ang ilang buwan, ang kanilang bahay ay nagbago. Ang mga pader ay pininturahan ng mga maliliwanag na kulay. Ang mga bintana ay nagpapakita ng mga bagong kurtina at ang sala ay puno ng mga libro, musika at mga larawan. Ang bahay na dating isang kulungan ay naging isang kanlungan ng kapayapaan. Si Teresa ay nagbukas ng isang maliit na panaderya. Ang amoy ng sariwang tinapay ay umaakit sa mga tao sa buong lugar. Dito, nagtatrabaho siya at si Maya ng magkasama. Ang kanilang mga ngiti ay nagsisilbing pinakamagandang palamuti. Isang araw, habang nag-aayos ng mga cake, may isang lalaki ang pumasok sa tindahan. Matangkad ito, may malakas na katawan, at ang kanyang mga mata ay puno ng kalungkutan. Nakita ni Teresa ang dating kasama ni Carlos na nagngangalang Mang Simon. "Ma'am Teresa, gusto ko lang sanang humingi ng tawad," sabi ni Mang Simon. Ang kanyang boses ay nanginginig. Tumingin si Teresa sa lalaki at sa kanyang mga mata, nakita niya ang tunay na pagsisisi. "Tinatanggap ko ang iyong paghingi ng tawad, Mang Simon, pero ang mga sakit na ginawa niyo ay hindi na pwedeng bayaran," sabi ni Teresa. "Alam ko po. Nandito lang ako para sabihin na ipinagdasal ko po ang inyong kaligayahan at para ibigay po sa inyo ito," sabi ni Mang Simon habang iniaabot ang isang maliit na kahon. Inabot ni Teresa ang kahon at binuksan ito. Doon, nakita niya ang isang lumang susi. "Huwag mo nang intindihin ang mga bagay na yan, Mang Simon. Ang mahalaga, malaya na tayo," sabi ni Teresa. Muli, naramdaman niya ang pag-init ng kanyang dibdib. Binuksan ni Teresa ang kahon. Doon, nakita niya ang isang lumang susi. Sa huling bahagi, nilisan ni Teresa ang kanyang pinapahalagahan na tinapay na kanyang pinagsikapan. Sa mga huling gabi, nasa bahay si Teresa at nakaupo sa harap ng mesa habang hawak ang isang lumang notebook. Kinuha ni Maya ang notebook at hinawakan niya ito habang tinatanong niya kung ano ito. "Ito, anak, ay isang talaan ng mga pagsubok na hinarap natin," sagot ni Teresa habang pilit na tumatawa. Tumingin si Teresa sa kanyang anak at sinabi niya, "Ang buhay ay hindi laging madali. Minsan, kailangan nating harapin ang mga bagyo. Ngunit sa huli, matatagpuan natin ang liwanag sa dulo ng labanan." Ang susunod na hakbang ay ang pag-aaral sa atin, anak. Piliin natin ang isang daan kung saan tayo magiging masaya. Tinapos ni Teresa ang notebook at napatingin siya sa labas ng bintana. Ang araw ay lumulubog at ang mga kulay ng kalangitan ay nagpapakita ng mga pag-asa sa buhay. Sa wakas, sinabi ni Teresa, "Anak, lagi mong tatandaan na ang pag-ibig ay hindi palaging tungkol sa paghahanap ng isang kasama.
Ito ay tungkol sa paghahanap sa sarili at pagmamahal sa sarili at sa iba sa kung ano ang tunay na meron tayo. Kung minsan, ang pagmamahal ay matatagpuan sa mga pinakamahirap na sitwasyon at sa pagtatapos ng lahat, ang kahilingan ko lang ay lumigaya ka. Lumapit siya sa kanyang anak at niyakap niya ito. Ang bawat yakap, ang bawat ngiti ay isang patunay ng kanyang kalayaan.